Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3501 Hindi pagkakaunawaan. Ang iba ay hindi makalabas sa Juyuan, marahil ay hindi nila naiintindihan ang istruktura ng Juyuan. Ngunit mayroon siyang wuswang, kaya maaaring hindi siya makalabas. Pumunta sa pinakamalalim na lugar para hanapin ang mga maalamat na powerhouse na iyon. O kaya, pumunta ka muna sa Fengquan sa itaas na palapag at tingnan kung maaari kang tumakbo palabas. Nang makitang tahimik si Ye Fan, ang ibang mga demonyo ay hindi nang ahas na magsabi ng anuman, kaya kailangan nilang manatili sa tribong Hansang na ito pansamantala. Walang tunay na araw at gabi sa Hanquan. Kapag dim ang ilaw, kahit gabi. Isang grupo ng mga patay na tao ang gumamit ng fuel ice cube para makabuo ng malaking bilog ng yelong apoy. Espesyal na ginamit ang ilang sariwang karne na hindi masyadong sikat upang aliwin ang mga bihirang buhay na kaibigan. Nang makita ang mga patay na kumakanta at sumasayaw dito, pinagtatawanan ang mga paghihirap, naramdaman din ni Ye Fan at ng iba pa ang isang uri ng paghinga ng sibilisasyon pagkaraan ng mahabang panahon. Upang labanan ang mga multo at hayop, ang mga patay na mandirigma ay sinanay din ng husto. Ang ganitong uri ng party ng yelo at apoy, ang mga mandirigma ay gustong matuto sa isa't isa, higit pa sa isang uri ng pakikipagbuno. Inatake ng dalawang samurai ang makapal na baluti ng isa't isa, at kung sino ang unang makaalis sa ring ay matatalo. Pagkatapos ng lahat, upang harapin ang mga multo at hayop dito, ang mga kasanayan ay hindi gaanong ginagamit, at ang simple at bastos na kapangyarihan ay mas totoo. Brother Tai Neo, gusto mo bang umakyat at subukan ito? Ang aming mga mandirigma ng tribong Hansang, ang lakas ay maaaring magbukas ng mata para sa iyo. Si Shi Li ay labis na mahilig sa matibay na asul na baka demonyo, na may hawak na isang tasa ng beast blood wine, nakangiting tanong. Si Tai Neo ay mukhang nakakainsulto, isa rin itong master ng madilim na pinto, at isang hari sa gitna ng angkan ng demonyo, paano siya magiging interesado sa gayong mababang antas ng pakikipagbuno? Anyway, naiinip ka kapag walang ginagawa, umakyat ka at maglaro, W. Ngumisi si Chi Wenxia. Pupuntahan kita, galit na sabi ni Tai Neo. Ito ay nag-iisip tungkol sa guya sa bahay, paano ito magiging mas malakas? Ininom ni Chi Wenxia ang hindi kasiya siyang alak ng dugo ng hayop ng sabay-sabay. Kung pupunta ako, pupunta ako. Tumalon si Chi Wenxia. Ang isang patay na mandirigma ay nagbibigay dito ng isang espesyal na proteksyon na baluti sa dibdib. Hindi. Mahirap na ako. Inilabas ni Chi Wenxia ang kanyang mga ngipin, lumitaw ang mga kaliskis ng itim na dragon sa kanyang dibdib, at ang kanyang mga mata ay naging gintong parang dragon eyeballs. Anong asol na dragon? Tuwang-tuwa ang patay na mandirigma na nanalo lang ng 3 sunod-sunod na laro. Ipinakilala ni Shi Li, lahat ng mga buhay na kaibigan na nanggaling sa malayo, ito ang aking pinsan, si Shi Chu, na isa rin sa nangungunang 5 manlalaro sa escort team. Haha, bawat isa sa mga walang katuturang pangalan na ito, halika at halika, binigyan ka ni Lolo Long ng 3 suntok. Nagdilim ang mga mata ni Shi Chu, you're welcome. Bang! Nakita ko na pinalo ni Shi Chu ang kanyang kamao, asul-itim na alon sa dibdib ni Chi Wenxia, na umaalon. Sunog ng apoy. Ngumuso si Chi Wenxia at umatras ng 3 hakbang. Nang makita ito, umakyat si Shi Chu at sumuntok muli. Ang suntok ay mas malakas kaysa sa suntok. Sa ikatlong suntok, nakita ni Chi Wenxia na lalabas na siya sa bilog, kaya mabilis niyang ginalaw ang kanyang cultivation. Ang isang pagsabog ng kapangyarihan ni Qinglong ay kumalat, at isang puwersa ang natunaw, at ang stone pestle ay napailing pabalik. Matandang Heilong, gusto mo bang bayaran siya? Ang lahat daw ay paghahambing ng lakas. Maaari mong gamitin ang kaliskis ng dragon, ngunit ginagamit mo pa rin ang kapangyarihan ng dugo. Huwag kang umakyat kung hindi ka matatalo. Iya. Haha nanunuya. Pangit ang mukha ni Chi Wenxia, nagiging pabaya ako. Napakalakas ng mga patay na lalaking ito. Tumawa ka, may paraan ka para subukan ito. Ang eksenang ito ay talagang nagulat kay Ye Fan. Tila kahit na hindi sila kumilos, ang grupo ng mga patay na mandirigma ay maaari pa ring harapin ang Beast Tide ngayon, ngunit sila ay masusugatan lamang. Sa pag-iisip tungkol dito, ang mga ninuno ng grupong ito ng mga itim na lalaki ay talagang ang nangungunang mga powerhouse sa mundo. Ang mga inapo ng isang grupo ng mga super strong na tao ay maaaring mabuhay sa isang malupit na kapaligiran. Kakaiba na sila ay mahina. Sa oras na ito, nagbago rin ang mga mata ng mahigit 100 demonyong naroroon. Malinaw na napagtanto ng lahat na ang mga katutubo na ito. Hindi madali. Susubukan ko. Naging interesado si Tai Neo na makitang hindi siya naglalaro ng bahay, at gusto niyang tumugtog sa entablado upang maibsan ang kanyang pagtatampo. Pinalitan ng matibay na Tai Neo ang pandaya na si Chi Wenxia at tumayo sa tapat ng stone pestle. Ngunit bilang tanda ng paggalang, nagsuot ng sandata ang iron ball. Halika. Si Shi Chu ay hindi makapaghintay, at sa buong lakas niya, isang kamao ang umakyat. Si Ye Fan ay nagmamasid at nalaman na ang mga patay na tao dito ay natural na sumisipsip ng enerhiya dito. Kaya naman, aktwal nilang inookupahan ang tamang oras at lugar,
at kung sila ay nasa mundo, tinatayang hindi sila ganoon kalakas. Maaaring ito rin ang dahilan kung bakit gustong maging Titan at duwende si Ymir. Kakayahang umangkop. Bulong ni Yefan sa kanyang puso. Sa katunayan, mayroon pa ring isang hadlang kapag ang mundo ng madilim na bagay ay pumasok sa mundong ito. Nang hindi sinasadya, medyo naghinala si Yefan. Talaga bang may layunin si Ymir na manghimasok nang pumasok siya sa kanilang mundo? Dahil lang kaya sa curiosity, tulad ng mga eksperto sa araw na pumunta sa Mingkuan at patuloy na naggalugad. Habang nag-iisip si Yefan, natomba na ng Iron Bull ang Stone Pestle gamit ang isang kamao. Matapos labanan ng 5 sunod-sunod na suntok, bumagsak ang baluti sa dibdib ni Shichu, at natisod siya palabas ng ring. Okay. Isang grupo ng mga patay ang masayang sumigaw, lahat ay nakatingin sa bakal na toro na may paghanga. Pupunta ako at makikipagkita kay Brother Tai Niu saglit. Si Shi Li, bilang kapitan ng escort team, ay tumalon sa ring. Di bale kay Tai Niu, pagkatapos tumayo kasama si Shi Li, maglalaban na naman sila. Purong kapangyarihan, walang magarbong. Sa sorpresa ng lahat ng mga demonyo, ang batong araro na ito ay kapantay ng bakal na toro. Sa bawat pagsuntok mo, tila ang nakapalibot na enerhiya ng dark matter ay maindayog sa araro ng bato. Bagamat hindi ito nakabatay sa paglilinang, may pakiramdam ng pagkakaisa sa pagitan ng tao at kalikasan. Gayunpaman, si Tai Niu ay ang Blue Bull Demon King kung tutuusin. Inalis niya ang kapangyarihan ng Bull Demon King sa ilalim ng press box, at pinaalis pa rin si Shi Li sa ring. Si Shi Li ay nagsuka ng dugo, tumingin sa baluktot na breastplate, at mapait na ngumiti, hinahangaan ko. Si Brother Tai Niu ay talagang ipinanganak na may banal na kapangyarihan. Ang isang pangkat ng mga mandirigma mula sa tribong Hansang ay medyo nalulumbay at mababa ang kanilang moral. Sabagay, pati ang kapitan ng escort team ay nabugbog ng husto. Sumimangot si Shi Li at biglang tumingin kay Yefan, Brother Yefan, interesado ka bang ikumpara ako? Ako, medyo nalito si Yefan. Tahimik ding tumingin kay Shi Li ang lahat ng mga demonyo. Hoy, tanga ka ba? Hindi ba natalo kayong lahat kay Tai Niu? Tumawa si Chi Wenxia. Talagang makapangyarihan si Brother Tai Niu, ngunit bilang kapitan ng escort team, kailangan kong bumawi, kung hindi, mahihiya akong makita ang aking angkan. Kung gayon maaari mo akong labanan, tumayo si Chi Wenxia. Umiling si Shi Li, ikaw ay isang Qinglong, at bumalik ka sa iyong mga ninuno upang protektahan ang iyong sarili gamit ang kaliskis ng dragon. Lahat ako ay nasugatan, kaya kalimutan na natin ito. Tapos pipiliin mo pa rin ang Sword God. Natigilan si Tai Niu. Sword God. Gumagamit si Brother Yefan ng mga espada. Nakangiting sabi ni Shi Li, mas mabuti pa iyon. Ang mga eskrimador ay hindi nakatuon sa lakas, kaya maging patas tayo. Dahil sa paulit-ulit na kahilingan ni Shi Li, hindi maintindihan ng lahat ng mga demonyo. Talagang hindi ginagalaw ng taong ito ang mga brain cells niya. Nag-isip si Yefan, maraming ipinaliwanag sa kanya ang taong ito, at gusto pa rin niyang bigyan ng mukha ang kabilang panig. Kaya umakyat siya sa entablado, kinuha ang baluti ng bakal na toro, at inilagay sa kanyang katawan. Halika, kapatid na Shi Li, ito ay isang kapalaran pa rin, mag-iwan ng alaala. Sabi ni Yefan na may mahinang ngiti. Maganda ang sinabi ni Brother Yefan, talagang kapalaran na makilala ka sa Juyuan. Sinabi ni Shi Li, upang magpakita ng paggalang, hindi ko ipagpapalit ang aking mga pagsisikap, at inaasahan kong gawin din ito ni Brother Yefan. Sumimangot si Yefan, hindi pa. Sige. Ayos lang. Kokontrolin ko ang sentido ko. Hiyang-hiya talaga si Shi Li, kaya kusa siyang pumili ng malambot na persimmon para pisilin, para lang mailigtas ang mukha. Hindi rin ito pamilyar sa ibang mga demonyo, at nahihiyang magsalita. Walang pagpipilian si Yefan kundi ang tumanggo at sinabing, magsimula na tayo. Hindi umimik si Shi Li, isang kamaunang umakyat. Hindi gumagalaw si Yefan. Tinitigan siya ni Shi Li, na parang hindi niya maintindihan. Akin na ba? Bumantong hininga si Yefan, itinaas ang kanyang mga kamao, at sa wakas ay nakontrol ito ng kaunti bago sumuntok. Bang! Bang! Ang! Basag at basag ang breastplate. Paft! Dumura si Shi Li ng isang subaw ng dugo, naramdaman ang pagluwa ng kanyang mga laman loob, lumipad palabas sa karamihan. Kabanata 3502 upang mabuhay. Tahimik ang party scene. Ang mga demonyo ay hindi nakakapagtaka na sila ay umiinom at kumakain ng karne sa kanilang sarili. Ang baliw na si Bai Wumang ay walang laban. Ang patay na lalaking ito ay patay na, at hindi siya natatakot sa kamatayan. Ang batong araro na ito ay walang magawa sa kanyang sarili, at kailangang bugbugin. Bagamat naguguluhan sila, wala itong kinalaman sa kanila. Ang mga patay na tao ng tribong Hansang ay natulala. Ang mapagmataas at pinakamalakas na mandirigma, si Kapitan Shi Li, ay talagang natangay ng ganito. Kuya, ikaw, bakit ka naghihirap? Bakit mo sinusubukang maging matapang? Lumapit si Shi Chu at tinulungang tumayo ang kanyang kapatid. Di ba sabi mo pumili ka ng mas mahina para mabawi ang tiwala sa sarili para sa big guy? Tapos hindi mo pa rin may baba ang mukha mo.
Si Shili ay kumaibot at nagdure ng dugo, at gustong sampin. Talagang pinili nito ang isang, malambot na persimmon. Who knows? Nawala sa paningin ko ito. Bilang kapitan ng pangkat ng bantay ng tribong Hansang, dapat kong ipagtanggol ang aking dignidad. Hanggang ngayon, nakakababa lang si Shili sa asno pababa ng Dalesdis, na nagkukunwaring sinadya niyang natagpuan ang pinakamalakas na tunggalian. Naglakad si Yefan papunta sa magkapatid na Shi sa oras na ito. Ang mga mata ng mga patay na nakapaligid sa kanya ay halatang ibang-iba kumpara kanina, at takot na takot sila. Sa kanila, marami ding kakaibang mga mata, na nagparamdam kay Yefan na parang isang liwanag sa kanyang likod, at hindi niya alam kung siya ay kinasusuklaman. Si Yefan ay walang magawa, at pinigilan niya ang kanyang lakas, ngunit gumamit pa rin siya ng labis na puwersa. Siya ay nakikipaglaban sa lahat ng uri ng halimaw sa lahat ng oras, at kapag nakatagpo siya ng isang normal, ito ay medyo hindi tumpak. Ayos ka lang ba? Walang problema, mapait na ngumiti si Shili. Brother Yefan, hindi ko inaasahan na napakalakas mo, kaya bakit mo itinago ang iyong kakulaitan noon? Nagtaka si Yefan, paano ko itatago ang aking kakulaitan? Walang ginawa si Brother Yefan tungkol sa Beast Tide noon. Nakapatay ako ng hindi kilalang bilang ng mga multo at hayop. Napakawalang kwentang bagay lang, hayaan na ang mga lalaking iyon ang lutisin ito, tamad lang akong kumilos, sabi ni Yefan. Hindi nakaimik ang magkapatid na Shili, paano kaya ito? Hindi alam ni Yefan hanggang sa tinanong niya, na ang mga kaugalian ng mga tao ay simple sa underworld, at bait na ang malakas ay tatayo upang protektahan ang mahihina. Kaya't pumayag ang lahat na kailangan ni Yefan ang proteksyon ng mga halimaw na ito upang magtago sa kanyang likuran. At ang tungkulin ni Yefan sa pangkat na ito ay katulad ng isang tagapayo, hindi isang mandirigma. Gustong umiyak ni Shili ngunit walang luha, ngunit sa pagbabalik tanaw, tila nakinig ang ibang mga demonyo sa mga salita ni Yefan. Ang mga ito ay isang litid din, at hindi pa sila gaanong nakipag-ugnayan sa mga nabubuhay na tao. Hindi ko alam kung gaano kalalim ang mga gawain sa mundo. Sa anumang kaso, tapos na ang isang welcome party para salubungin ang mga VIP. Si Yefan ay nasa isang hiwalay na tent at patuloy na nag-iisip kung saan susunod na pupuntahan. Ito ba ay upang tuklasin ang mas malalim na Mingkuan? O subukang bumalik sa Fengkuan sa tuktok? Kung ito ay makasarili, gusto ni Yefan na pumunta sa Mingkuan. Pagkatapos ng lahat, malamang na makahanap ng lahat ng uri ng maalamat na powerhouse doon. Ang orihinal na pangungusap ni Ji Xuanyuan na, sana ay magkakaroon ng hinaharap, at tatalakayin ko ang mga espada sa hari, ay maisa sa katuparan sa isang sulyap. Ngunit, pinaalalahanan siya ng mga kamag-anak sa bahay na huwag maging kusa sa sarili. Oy, wala bang mas magandang paraan? Ipinatong ni Yefan ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay at nag-isip ng mabuti sa stone bed. Sa sandaling ito, natuklasan ni Yefan na isang grupo ng mga patay ang naglalakad patungo sa kanya. Pagkapasok sa tent, may 5 babae. Lord Yefan, mangyaring bigyan kami ng apoy na binhi ng angkan ng Hansang. Ang 5 itim na patay na babaeng ito ay pumasok na hubot-hubad. Natigilan si Yefan, at hindi niya maiwasang isipin ang nakaraan sa tabi ng Barbarian King. Bagamat ang mga babaeng ito ay may maitim na kutis, talagang kakaiba ang kanilang mga hitsura dito. Ngunit paano nasa mood si Yefan na gawin ang ganoong bagay? Let's go out, mabait ka para pangunahan ako. Ikan-away ni Yefan ang kanyang kamay. Nang marinig ito ng 5 batang babae, agad silang lumuhad sa lupa, sa sobrang takot. Lord Yefan, kung hindi mo kami bibigyan ng apoy, maaari kaming mag-imbita ng iba pang mga kapatid na babae na pumunta. At mangyaring bigyan ng apoy. Anong ginagawa mo? Kailangan mo bang pilitin na bumili at magbenta ng ganitong bagay? Ang mga layag ay dila sa pisngi. Ang babae sa ulo ay nagsabi, wala kang alam, sa underworld, ang isang malakas na bata ay maaaring magpatuloy sa tribo. Ikaw ang pinakamalakas, kaya kami ay sabik na makuha ang iyong apoy. Biglang napagtanto ni Yefan, hindi nakakagulat na ang mga taong ito ay nag-iisip tungkol sa pakikipagbuno kapag wala silang gagawin. Hindi ba ito ang mundo ng hayop? Ang isang malakas na lalaking leon ay maaaring magdala ng mga supling. Naunawaan niya kung bakit kakaiba ang tingin sa kanya ng isang grupo ng mga patay matapos niyang bugbugin si Shili kanina. Hindi ito takot, ito ay kahihiyan, pananabik, at inggit. Maghanap ka ng ibang lalaki, sasabihin ko sa mga matatanda sa iyong angkan na wala itong kinalaman sa iyo. Narinig ito ng ilang patay na babae at kinailangang umatras ng tahimik, ngunit may mga luha sa kanilang mga mukha, na tila sinisisi ang kanilang sarili sa hindi nila nagawang pagkumpleto ng kanilang maluwalhating misyon. Ano ito? Umiling si Yefan. Ang pagkakaroon ni Biluodes ay sapat na para hindi siya maligaya. Ayaw niyang makilala ang kanyang mga inapo kung saan-saan. Pagkaalis ng mga patay na babae, pumunta si Yefan sa kampo ng Elder. Bagaman ang isang grupo ng mga matatanda ay lubhang nag-aatubili na palayain ang gayong magandang binhi, maaari lamang silang magkompromiso. Nang bumalik si Yefan sa kanyang tolda, talagang binabantayan ni Shili ang pinto. Anong problema? Hinahanap mo ba ako? Tanong ni Yefan. Salamat.
Biglang sinabi ni Shili na may taos-pusong ekspresyon. Salamat sa ano? Nagtataka si Yefan. Ang babaeng nanguna sa team ngayon lang. Ay asawa ko, mapait na sabi ni Shili. Si Yefan ay natigilan sandali, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang katinoan, at biglang nakaramdam ng lamig. Ang iyong asawa. Kung gayon paano siya? Sa underworld, karamihan sa mga tribo ay hindi gaanong binibigyang pansin ang etika sa pag-aasawa. Ang pamana ng tribo ang pinakamahalagang bagay. Napabuntong hininga si Shili, ang aking ina ay nagsilang ng 5 magkakapatid. Ngunit mayroon kaming 3 ama. Karamihan sa mga tao dito ay may parehong background. Sa katunayan, ang aking ina ay nagsilang ng higit sa 100 kapatid na lalaki at babae, ngunit 5 lamang sa amin ang nakaligtas. Ang bawat buhay sa underworld ay mahirap makuha. Upang magpatuloy, kahit na kailangan nating magsakripisyo, kailangan nating tiisin ito. Medyo naghalo ang mood ni Yefan nang marinig niya ito. Para sa mga nilalang na ito sa ilalim ng mundo, sa katunayan, nang sila ay ipinanganak, sila ay nahaharap sa mga paghihirap. Gayunpaman, nahuhumaling pa rin sila sa pagpapatuloy ng apoy at pagpapalakas ng tribo. Ito ang buhay, gaano man kahirap ito, gusto kong mamuhay ng maayos. Ngumisi si Shili at sinabing, bagaman sa Hankuan, dahil tayo ay matino, mayroong hindi mabilang na paghihirap, ngunit hindi natin pinagsisihan ang pagdating sa mundo. Sa makatuwid, naniniwala kami na mas maraming apoy, mas maraming pag-asa, ito ang katotohanan. Kung tutuusin, ang pagiging buhay lang ay isang magandang bagay na. Isang string sa puso ni Yefan, na parang natoggle. Matagal akong nakatayo doon na walang laman, pagkatapos ay ngumiti ng maluwag. Oo, walang dapat pag-alinlangan, para mabuhay, kailangan mong subukan ang lahat. Hindi inaasahan ni Yefan na madyay gising ang isang patay kapag siya ay nalilito at kung paano mabubuhay. Ano ang napupunta sa Fengquan, pababa sa Mingquan? Hindi siya dapat mag-alinlangan, dahil hindi niya kayang bitawan ang anumang posibilidad. Sa sandaling naisip niya ito, direktang itinapon ni Yefan ang 2 pinakamataas na kalidad na spirit level na flying sword. Whoosh! 2 lumilipad na espada ang dumaan sa isang malaking toda. Kabanata 3503 Sia Jiquan. Nagulat si Tai Niu at Shi Wenxia, na nagtatanim sa tent, at biglang tumayo. Bumagsak sa harapan nila ang 2 lumilipad na espada. Sword God! Ano ang ibig mong sabihin? Kung gusto mong patayin si Lao Su, pagbigyan mo ito. Ngumisi si Shi Wenxia. May naisip si Tai Niu, Lord Sword God, gusto mo bang may gawin kami? Pumasok si Yefan at matigas na sinabi, kayong dalawa, ang iyong paglilinang at pisikal na mga katangian ay mas angkop. Gusto kong kunin mo ang 2 espadang ito at pumunta sa Fengquan. Fengquan. Sa itaas na palapag. Oo, kapag dumating ka, makipag-ugnayan sa akin sa pamamagitan ng espada. Sa oras na ito, maraming iba pang mga demonyo ang sumugod. Lord Sword God, gusto mo bang maghiwalay? Tanong ni Wu Jiao. Tumango si Yefan, hindi ko rin alam, pagpunta sa Mingquan, pagpunta sa Fengquan, kung saan magkakaroon ng paraan palabas, o walang paraan. Ngunit ang paggawa ng iyong makakaya ay mas mabuti kaysa sa wala. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Tanong ni Ye Duxing. Walang pakialam na sinabi ni Yefan, kung gusto mong sumama sa akin sa Mingquan, huwag mag-atubiling pumunta sa Fengquan, o kaya mo, kung gusto mong manatili. Wala akong pakialam. Nang marinig ito ng lahat ng mga demonyo, agad nilang sinabi na bababa sila sa Mingquan kasama si Yefan. Joke. Manatili sa lugar na ito kung saan ang ibon ay hindi tumatae, mas mahusay na makipaglaban. Okay lang kung gusto mong sumama sa akin sa Mingquan, ngunit hindi ko magagarantiya ang iyong kaligtasan. Hindi alam ni Yefan kung ano ang makakaharap niya, kaya sinabi niya ang pangit muna. Hajijek. Lord Sword God, masyado kang nag-aalala. Hindi tiyak na tatalikuran naming mga matatanda kung sino. Haha. Sword God, huwag kang humingi sa amin ng tulong kapag oras na. Isang grupo ng mga demonyo ang tumawa, ang madilim na hangin ay umiihip, ang isa ay mas masama kaysa sa isa. Ang mga taong ito ay likas na kabayanihan, at kahit na natatakot sila sa kamatayan, hindi sila natatakot. Hindi napigilan ni Yefan ang matawa. Pagkaraan ng mahabang panahon, nalaman niyang medyo harmonious siya sa mga demonyong ito. Kung tutuusin, lumaki siya sa underground world, at tinatayang kaliwat kanan pa rin ang tumatangkilik sa kanya. Lahat sila ay grupo ng malalaking diablo na hindi na kailangang magpahinga. Dahil may mga plano na sila, balak na nilang umalis. Ang mga matatanda ng tribong Hansang, bagamat nakakalungkot na hindi nila makuha ang apoy, hindi sila nang ahas na pigilan ito. Nalaman ni Yefan mula sa kanila na medyo madaling makarating sa Feng Spring at Yin Spring. Ito rin ay ipinasa mula sa mga ninuno ng tribo, dahil pagkatapos ng mahabang panahon, ang pagbubukas ay dapat na selyado, ngunit hindi bababa sa ito ay mas madali kaysa sa muling pagbubukas ng isang kalsada. Bago umalis, tumingin si Yefan sa isang grupo ng mga patay na tao na lumapit sa kanila. Ang mga matang iyon ay tila sabik sa isang bagay, at ang kanyang puso ay medyo mabigat. Shili, ipinapangako ko sa iyo.
Same time na sinabi ni Yefan, kung isang araw, ako kung mayroon kang kakayahan, bibigyan kita ng pagkakataong pumili. Isang pagkakataon na maging isang buhay na tao. Nagulat si Shi Li at ang iba pa, at pagkatapos ay tumawa silang lahat. Kung gayon ikaw ay tunay na walang katulad. Ikaw ay higit na makapangyarihan kaysa kay Emperor Xuanyuan at sa Demon Emperor. Isang grupo ng mga demonyo ang tumingin kay Yefan na may kakaibang mga mata. Alam nila na hindi madaling mangako ang emperador, kahit papaano. Seryoso si Yefan. Natawa si Yefan at sinabing, ang kinabukasan. Sino ang makakapagsabi ng sigurado? Salamat, Sword God, ngunit iniyuko ni Shi Li ang kanyang ulo at sumaludo. Tinapik ni Yefan ang balikat nito at nagpaalam. Si Tai Niu at Shi Wenxia ay dumiretso sa Huangquan, at mayroon pa ring 3 palapag sa Fengquan. Para sa kanila, siguradong maraming hirap at hirap sa daan. Ang susi ay kapag dumating sila sa Fengquan, ito ay isang katanungan din kung maaari nilang kontaken si Yefan na mas malayo. Ipinadala ni Yefan ang iba pang mga demonyo sa Dragon Pond at dumiretso sa Yinquan area. Nang dumating siya sa isang lugar kung saan ang dark matter ay partikular na malakas, alam ni Yefan na natagpuan niya ang tamang bagay. Hindi siya naglakas loob na pangalagaan ang kanyang sarili, kaya diretso niyang dinidisintegrate ang quadruple layer, at ginamit ang Sword God Hegemony Body at ang Dragon Blood Battle Armor. Pagkatapos ay binuksan ni Taichu at Jianyi ang daan at direktang sumugod sa kailaliman ng lupa. Habang lumalalim siya, naramdaman ni Yefan na mas mataas ang komposisyon ng dark matter. Pagkalipas ng ilang araw, halos walang enerhiya sa mundo ang mararamdaman. Hindi masyadong malamig ang paligid, ngunit kung hindi pa nasanay si Yefan sa dark matter, kung hindi pa siya pamilyar sa ganitong uri ng enerhiya mula sa Titan. Siguradong nasugatan siya ng husto, at mawawalan siya ng kalahating buhay kung hindi siya namatay. Napakadelikado, ito ang tinatawag na wala ng yang. Dark matter, yin at yang ba? Yin, at yang. Maaaring ang orihinal na kahulugan ng Tai Chi ay ang dark matter world at ang mundong ito, na dalawang polaridad ng yin at yang. Habang iniisip ito ni Yefan, ang kanyang katawan ay pumasok sa mas madilim na kadiliman. Mundo. Ang mga multo at hayop na nakatagpo sa daan ay binubuo na ng mga bahagi ng dark matter, at mas malakas sila kaysa sa mga nasa Hanquan. Gayunpaman, para kay Yefan, ang antas na ito ay hindi sapat upang ilagay siya sa anumang panganib. Walang oras upang maghanap ng higit pang mga lugar, si Yefan ay nagpatuloy na pumunta sa Yuquan. Pagkaraan ng ilang araw, dumating si Yefan sa madilim at madilim na bukal. Dito, ganap na madilim. Nang walang anumang pinagmumula ng liwanag, si Yefan ay purong umasa sa kanyang sariling supernatural na kapangyarihan at kamalayan upang makita ang sitwasyon sa kanyang paligid. Isang espada ang bunot, at 12-dosenang mga multo at mga hayop ang napatay. Ang mga multo at hayop dito ay wala ng pisikal na katawan, lahat sila ay mga katawan ng enerhiya. Bukod dito, mas kakaiba ang hitsura, tulad ng halimaw sa malalim na dagat, mas malalim ang dagat, mas kakaiba ito. Walang nakakakita sa iyo, lumaki ka talaga. Si Yefan ay kumuha ng elixir para sa kanyang sarili. Dahil hindi ito ang mundo, umaasa siya sa madilim na bagay upang mabawi, at ang kahusayan ay lubhang nabawasan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang hindi pamilyar na larangan, at ang mga labi ni Yefan ay mapatla at haggard. Dito, hindi inakala ni Yefan na mayroong anumang tribo ng mga patay na tao. Napakasama ng kalagayan ng pamumuhay, at ang mga bagong silang na sanggol ay tiyak na hindi makakaligtas. Parami ng parami ang mga uri ng dark matter. Ginamit ni Yefan si Wushuang para obserbahan ang lahat. Habang lumalalim siya, mas naging hindi pamilyar ang istruktura ng enerhiya. Kung hindi lang siya nagmamadali, gusto niya talagang pag-aralan ng mabuti ang dark matter energy dito. Sa patuloy na paglalim, sa pagkakataong ito, nalaman ni Yefan na bahagyang tumataas ang bilis. Ito ba ay malakas na gravity? Nalaman ni Yefan na ang tinatawag na Xiaoquan ay bumababa lang, ay dahil abnormal na tumaas ang gravity ng mundo sa ibaba. Parang super black hole lang, pag bumaba ang mga tao, hindi na sila makakaakyat. Maaabala din ng sobrang gravitational force ang oras at espasyo. Mula rito, dahan-daang naaabala ang mga patakaran. Natuklasan ni Yefan sa daan na maraming enerhiya ang masalimuot at gumagana ng hindi makatwiran. Kung hindi dahil sa kanyang physical fitness, sapat na ang gravitational force ni Xiaoquan para basagin ang kanyang katawan. Matapos paikliin ng 2/3 ang oras, talagang naabot ni Yefan ang Xiaoquan. Madilim, mabigat na underworld. Ang quadruple disintegration ni Yefan, naramdaman niya talaga na hindi masyadong magaan ang kanyang katawan, at pakiramdam niya ay normal lang siyang naglalakad. No wonder hindi ako makalabas. Alam na alam ni Yefan na ang kanyang quadruple disintegration ay nag-iwan sa kanya ng kaunting karibal sa mundo. Ngunit dito, ang quadruple ay halos pareho. Kung papasok ka sa Juyuan, random kang papasok sa ilang mga antas. Sa sandaling makapasok ka sa Xiaoquan, ilang malalakas na tao ang magagawa mo pa ring lumipad. Gitling. Biglaan. Tunog ang napakaagang huni ni Yefan.
Si Tai Niu at Qi Wenxia, talagang nagpadala sa kanya ng signal. Sa mentalidad na subukan ito, naglunsad si Ye Fan ng Sword Intent Transfer. Kabanata 3504 na Yin Yang. Malaki na ang pinagbago ng eksena sa harapan ko, tapos na. Magma. Gamulong na lava. Hinaluan ng iba't ibang high-density na likidong metal. Ang mataas na temperatura na ito ay puti mainit, natutunaw ang lahat sa mundo. Si Ye Fan ay nahihilo saglit, at sa kanyang napakalaking kapangyarihan sa pag-iisip, pagkatapos ng paglipat na ito, may posibilidad na mawalan ng malay. Sa Juyuan, ang kahusayan sa pagbawi ay lubhang hamina, at ang pagkonsumo ay tumaas ng walang tigil. Kung hindi dahil sa libu-libong primordial spirits niya, hindi niya talaga maililipat ang mga ito. Ngunit ang mas malala pa, ang posisyon ba kung saan ito nilipat, paano ito mas pahihirapan kaysa kay Huang Quan na kakadating lang? Hindi ba nagiging mas madali kapag mas mataas ka? Panginoong Espada Diyos. Isang mahinang voice transmission ang nagpasigla sa diwa ni Ye Fan. Agad niyang natuklasan na may malaking kamay na lumabas sa ilog ng magma, at ito ay isang toro na bakal. Ang iba pang Qi Wenxia ay nahimiti na at direktang nolipol. Itong dalawang to, kung nahuli sila ng kalahating hakbang baka nagtapat na sila dito. Pagdating nila sa Feng Quan, hinayaan talaga nilang gamitin ng dalawang demonyong ito ang halos lahat ng lakas nila. Umabot si Ye Fan sa lava gamit ang mga kuko ng dragon, hinawakan silang dalawa, at ipinadala sila sa Dragon Pool. Sa isang kisap mata, si Ye Fan mismo ay pumasok din sa pangunahing bersyon ng Long Qi. Ang iba pang dos-ina o higit pang mga demonyo ay naglilinang sa loob. Kung ikukumpara sa labas ng mundo, ito ay isang corrosive Dragon Pool lamang, ngunit mas madaling mabuhay. Uminom si Ye Fan ng ilang spiritual pill na pinino ng Chao Clan at ibinigay ito kina Qi Wenxia at Tai Niu. Noon lang nakabawi ang dalawang lalaki at bumagal. Salamat sa Sword God, ang elixir na ito ay nakatulong ng malaki, taos-pusong sabi ni Tai Niu. Itong uri ng ghost place, kailangan mong mag-ipon ng gamot. Medyo napahiya din si Qi Wenxia. Sa katunayan, hindi naman nagkukulang si Ye Fan, dahil sa Yantian Ring, ang pamilya Chao ay patuloy na magtatanim at magbubunga. Kung wala ka, dumiretso sa Bai Chenluo at humingi ng grupo sa kanila. Ngunit masaya siyang hayaan ang dalawang lalaking ito na magkautang. Sigurado ka bang Feng Quan ito? Tumango si Tai Niu, oo, hindi kami naniwala noong una, pero habang tumatagal, mas lalong uminit. Si Yang Qi. Mahigpit na sinabi ni Qi Wenxia, mula sa ibaba, mas kaunti ang Yang Qi, sa kabaligtaran, mas tumataas ang Yang Qi. Tumibok ang isip ni Ye Fan, at bigla siyang bumukas. Oo, ang Juyuan ay nasa loob at labas, kaya natural na ang enerhiya ng Yang ay hindi maaaring lumabas. Sa ganitong paraan, ang enerhiyang Yang dito ay tumataas at naiipon sa Feng Quan sa itaas na palapag. Bumababa ang malamig na hangin, tumataas ang mainit na hangin, at sinusunod din ng Yin at Yang ang prinsipyong ito. Lumalabas na. Mali pala ang akala natin noon, hindi pala kapag mas mataas ang level, mas madaling mabuhay. Eksakto, sabi ni Tai Niu, yung mga patay na tao, makatuwirang manatili sa Han Quan, Huang Quan, Han Quan, bilang karagdagan sa pagkakaroon ng mga multo at hayop, mas madaling mabuhay. Hindi napigilan ni Ye Fan ang buntong hininga, ang mga demonyong ito ay talagang matalino. Sa katunayan, kung ang mga taong ito ay inilabas ng mag-isa, lahat sila ay maaaring mag-isa, ngunit dahil sila ay nagtitipon, ginagawa nila siyang hindi pinansin. Marahil, minamaliit din niya ang halaga ng grupong ito ng mga demonyo, hindi lamang ang pagiging epektibo ng labanan, kundi pati na rin ang maraming kaalaman, karanasan, at maging ang kakayahan sa pamamahala ay makakatulong sa kanya. Magpahinga ka muna, pagkatapos ay iwanan mo ito sa akin. Kung kulang ka sa mga gamot na gamot, huwag kang magalang sa akin, mayroon pa akong. Balak ni Ye Fan na maging mabait sa kanila. Sword God, gusto mo ba talagang iwasan kaming magkasama sa Juyuan? Nagulat si Tai Niu at Qi Wenxia. Mula sa kanilang pananaw, kahit na walang pakialam si Ye Fan sa kanilang buhay, ito ay isang bagay na syempre. Sulit ba ang gumawa ng mahalagang elixir para sa kanila? Sa kanilang paningin, natural na makita na si Ye Fan mismo ay napakahirap din, marahil ang mga layer sa ibaba ay mas mahirap. Siguro hindi mo iniisip na sulit ito, ngunit hindi ito ang dahilan kung bakit ayaw kong mamatay. Hindi alintana ang dalawang lalaking may komplikadong mga mata, si Ye Fan ay lihim na nagmamalaki. Bumalik sa Feng Quan muli, ang kumukulong mundong ito ay puno ng mga cross-flowing high-temperature na likido. Matapos suriin ni Ye Fan ang pagpapatakbo ng enerhiya sa pamamagitan ng wuswang, napagtanto niya na ang lugar na ito ay parang isang melting pot. Ang Yang Qi ay laganap dito, at ito ay gumagawa pa nga ng nuclear energy release na katulad ng fission anumang oras, kahit saan. Walang silangan, kanluran, hilagang kanluran, at halos pareho ito sa lahat ng dako. Kung hindi dahil sa gravity, hindi man lang alam ni Ye Fan kung paano makilala ang upper at lower. Alam ni Ye Fan na sa malupit na kapaligirang ito, maaari lamang niyang asahan ang kanyang sarili upang tuklasin. Umasa siya kay Tai Chu upang linisin ang daan at patuloy na lumipad patungo sa tuktok ng Feng Quan.
Sa walang kapantay na kakayahan sa insight ng enerhiya, makakahanap si Yefan ng tumpak na direksyon at makakaiwas sa maraming hindi nakikitang malakas na bagyo ng enerhiya. Kung magpapalit ka ng cultivator, tinatayang tuluyan na itong lalamunan bago ito tumagal ng mahabang panahon sa paglipad. Unti-unti, nalaman ni Yefan na nagsimulang bumaba ang temperatura. Ang boring at mahirap na paglipad sa wakas ay nagkaroon ng kislap ng pag-asa. Idinagdag niya ang kanyang lakas kabayo at tuluyang nakapasok sa lugar na may mataas na density. Sa simula, patuloy siyang tumutusok sa iba't ibang substance, at mas bumilis ang tibok ng puso ni Yefan. Gusto mo ba talagang ikaw ang unang taong umalis sa Juyuan? Pagkatapos ng isa pang yugto ng pag-unlad, pumasok si Yefan sa isang baog na lugar na may medyo mababang temperatura. Lumabas ka. Tumingin si Yefan sa tigang na pulang lupa sa paligid. Biglang, ilang pula at itim na multo at hayop ang bumaba mula sa langit. Si Yefan ay naglaslas gamit ang isang espada, at daan-daang sword light ang kumikislap, na durog-durog ang mga ito. Dam! Circulation. Napagtanto ni Yefan ang isang napakalungkot na resulta. Ang lugar na ito ay hindi sa labas, ngunit yakon. Malinaw na naramdaman ni Yefan na siya ay nagpapaalis. Ito ay nagpapakita na ang gravitational force ng mundo sa itaas ng aking ulo ay nagsimulang tumaas. Kung patuloy akong lumilipad pataas, dapat akong pumasok sa Yellow Spring, at iba pa, ito ay katumbas ng pagpunta sa mas mababang antas ng Juyuan. Taas man o pababa, ang resulta ay mas malalim pa. Hindi nakakagulat na hindi ka makakalabas, hindi ito isang nakapirming spatial na istruktura, ngunit isang cycle ng enerhiya. Yin-yang, Tai Chi, Erki Sympathia, pagbabago ng yin at yang, pagbabago sa lahat ng bagay, ang buhay ay hindi hininga. Ngumiti ng mapait si Yefan, napakawalang muwang niya, kung napakasimple lang nito, bakit walang lalabas sa Juyuan? Ang yin at yang ay pinaghiwalay, ito ang panuntunan na ginawa ng lumikha. Sinasamantala ang relatibong katatagan ni Yakwon, kumain si Yefan ng isang bungkus ng elixir, at pagkatapos ay gumamit ng disintegration upang mapabilis ang kanyang paggaling. Matapos mapunan muli ang mental state, nagngalit si Yefan ng kanyang mga ngipin at muling inilipat ang kanyang sword intent. Pagkatapos bumalik sa Xiaoquan, nagpatuloy si Yefan patungo sa Kukuan. Sa pagkakataong ito, mas mahirap kaysa dati. Ang mas malapit sa Bitter Spring, mas laganap at hindi matatag ang madilim na bagay ay. Lahat ng uri ng kinakaing unti-unti at lubhang nakakalaso na dark matter ay patuloy na sinusubukang salakayin ang kalasag ni Yefan. Kahit sa harap niya, unti-unting lumitaw ang mga guni-guni. Alam ni Yefan na ang kanyang espiritu ay nababagabag, kaya mabilis niyang pinatay ang estado ng Emperor Dragon Sword Sovereign. Ang labanang ito laban sa kalaban ay para lang magmadali. Sa sandaling dumating siya sa Kukuan, napagtanto ni Yefan na ang lugar na ito ay naging karagatan ng madilim na bagay. Ang lahat ng mga uri ng likido at puno ng gas na madilim na bagay ay napuno nito, at ang hangin para sa mga nabubuhay na nilalang sa mundo upang huminga ay hindi umiiral. Si Yefan ay nakatayo sa madilim at mapait na bukal, natulala. Noong siya ay nasa lupa, nakapunta siya sa kalawakan, at walang pressure na mabuhay. Masasabing langit at lupa, walang lugar para matakot siya. Sa makatuwid, hindi niya maintindihan kung ano ang mangyayari sa isang ordinaryong tao kung siya ay inilagay sa kalawakan. Ngunit sa sandaling ito, nararamdaman niya. Siya ay isang mortal, at umaasa lamang sa kagamitan ng layunin ng espada kaya siya makakaligtas sa mundong ito ng kamatayan. Ang lalong nagpang-inig sa kanyang kaluluwa ay Mingquan, mas malalim pa. Chapter 3505 Sinaktan kita ng walang kabuluhan. Gudong. Nilunok ni Yefan ang kanyang lalamunan. Pagkatapos ng mahabang pagkawala, nakaramdam siya ng bakas ng takot. Maaari ba talagang bumaba ang lugar na ito? Anong klaseng halimaw ang gang ni GNZ? Sinabi ni Yefan sa kanyang sarili na iwasang ma-suffocate. Biglaan. May malakas na pagsipsip na nagmumula sa kanyang likuran. Hindi napigilan ni Yefan ngunit sa pilitang sinipsip. Pagpasok sa isang malamig at basang espasyo, parang gumuho ang langit. Ang ultra-high pressure dark power, tulad ng isang vortex knife array, ay ganap na dudurog sa Yefan. Sinisira niyan ang mga baga. 15. Isang espada ang iginuhit, at ang mga particle na nag-aapoy sa mataas na temperatura ay naglalabas ng sword intent light blade na hindi nakikita. Umuungol. Gitling. Narinig ni Yefan ang kakaibang dagandong ng isang halimaw. Gaya ng inaasahan, kinain siya ng isang higanteng aswang na hayop na lumipad palabas ng karagatan. Boom! Gitling. Ang ghost beast ay nahulog pabalik sa madilim na bagay na tubig dagat. Hindi ito namatay noon, ngunit mabilis na nakabawi mula sa mga pinsala nito sa ibaba. Paano posible? Nalaman ni Yefan na ang pinsalang dulot ng kanyang sword intent ay lubhang hamina. Sa teorya, napagtanto niya na ang layunin ng espada ay nasa mundo din, at wala talaga siyang kontrol sa kapangyarihan ng underworld. Siguro para talagang mapatay ang mga halimaw na ito, kailangan mo pang magkaroon ng higit na pangunawa sa dark matter. Sa katunayan, mula sa pananaw ng pamimilit, ang lakas ng halimaw na ito ay hindi na mas mahina kaysa sa mga titans na nagbabantay sa tagsibol. Ho, ho!
Napabuntong hininga si Ye Fan, hinawakan ang kamay ni Taichu, bahagyang nanginginig. Anong biro? Paano ako titigil dito? Kinagat ni Ye Fan ang kanyang mga ngipin at pasimpleng isulong ang Yantian ring. Ang singsing ay direktang nahulog sa malalim na karagatan. Isa rin ito sa mga layunin ni Ye Fan. Pupunta siya sa Mingkuan para tumawid sa dagat na ito ng mapait na bukal. Mas mainam na hayaang lumubog si Yan Tianjie sa ilalim ng direkta kung ikaw ay bumaba ng mag-isa. Sa ganitong paraan, maiiwasan din ang pakikialam ng maraming multo at hayop sa dagat. Sinamantala ang oras na ito, pumunta si Ye Fan sa cafe ni Bai Chenluo at humingi ng isang batch ng elixir. Ayos ka lang ba? Ito ang unang beses na nakita kitang pangit. Napansin ni Bai Chenluo ang abnormalidad ng lalaki at nagpakita ng pag-aalala. Kung tutuusin, lahat ng ito ay dark matter, kaya medyo nakakapagod na harapin, ngumiti si Ye Fan. Hindi ka dapat matigas ang ulo, kung hindi mo kaya, magpahinga ka lang saglit. Kinuha ni Bai Chenluo ang dumplings, inilagay ito sa kanyang kondangan, at umupo sa tapat ni Ye Fan. Paanong hindi? Ungol ni Ye Fan. Galit na sinabi ni Bai Chenluo, seryoso ako sa iyo. Kung ma-accident ka, ano ang gagawin namin ni Tang Yuan? Ngumiti si Ye Fan at sinabing, bakit, natatakot akong hindi ako makalabas. Sa totoo lang. Bai Chenluo nang makarating ang mga salita sa kanyang mga labi, sa wakas ay umiling siya, oo, natatakot akong hindi ako makalabas. Nais niyang sabihin na kahit na manatili siya sa Juyuan sa lahat ng oras, mabuti kung maaari siyang magkaroon ng isang lalaki sa kanyang sarili. Ngunit nang maisip niya ang sakit ni Ye Fan, naramdaman niya na masyadong makasarili na gawin iyon. Hindi makita ni Ye Fan kung ano ang iniisip ng babae. Ang babaeng ito ay tulad pa rin noong una niyang nakilala. Mas iniisip niya ang iba kaysa sa sarili niya. Ang dahilan kung bakit hindi niya may suko si Bai Chenluo sa simula at palaging tinutulungan siya ay dahil talagang nakakaawa si Bai Chenluo at mabait na pinasama siya. Naaalala mo ba, nangako ako sa iyo na tutulungan kitang mahanap si Chi Yu. Ang aking ama. Natigilan si Bai Chenluo, sa tingin mo ba nasa Juyuan din ang tatay ko? Nagkibit balikat si Ye Fan, sa kasalukuyan, nakakasigurado ako na si Chi Yu ay nakarating na sa Hongmeng, tutal, hindi makikilala ng Tang Yuan ang maling tao. Pagkatapos, mawawala ang isang malakas na lalaki tulad ni Chi Yu, at iisa lang ang posibilidad. Pumasok sa Juyuan. Bakit? Hindi ko alam. Maaaring hindi sinasadya, baka sinusubukan lang nitong patunayan ang isang bagay, alam ng multo. Sinabi ni Ye Fan, para sa maraming tunay na powerhouses, hindi nila kailangan ng masyadong maraming dahilan para gawin ang mga bagay-bagay, sa isang kapritsyo, ay sapat na. Ang isang malakas na tao ay isang makasarili na tao. Namumula ang mga mata ni Bai Chenluo, iniisip ang kaunos-lunos na karanasan ng kanyang sarili at ng kanyang ina, medyo kinasusuklaman niya si Chiyo. Sige, malapit na ang oras, lalabas na ako. Kinuha ni Ye Fan ang elixir at umalis. Teka, alisin mo ang dumplings. Ibinigay ni Bai Chenluo ang mga dumpling na ngumunguya sa maaalog. Ha! Natigilan si Tang Yuan, pinaghihinalaang nakatingin sa babaeng punong abala. Maaaring gumana ito sa isang kritikal na sandali. Ito ang unang pagkakataon na nakita kitang sobrang kinakabahan. Sa pagkakataong ito ay tiyak na mapanganib. Huwag maging magalang. Sa akin. Tumalon sa ikalawang palapag. Tang Yuan. Bumalik ka. Talagang. Sinaktan ka ng walang kabuluhan. Kumaway si Bai Chenluo, ngunit wala itong silbi. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa ba siya o iiyak, kalimutan mo na ito. Hindi ako maaaring nasa panganib, kaya tinatanggal ko ito bilang isang kalasag. Bagamat ito ay mapanganib, dapat ay maayos ako. Sa mahabang panahon na kilala ko si Tang Yuan, matagal ko nang itinuring ang sloth bear na ito bilang isang miyembro ng pamilya. Higit pa rito, ilang beses na siyang nailigtas ni Tang Yuan, at siya ay nasiyahan. Pagkatapos ng lahat, ang may-ari ng pamilya ay hindi ang kanyang sarili, ngunit si Chi Yu. Mararamdaman mo ito kapag nakikita mo ang paatros na anyo ni Bai Chen mula sa dumplings. Ngumiti si Ye Fan sa dumplings at sinabing, Hoy, dumplings, tayong dalawa ay hindi magiging magalang sa iyo. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin, ngunit alagaan mo ang iyong Panginoon. Well, kinusot ni Tang Yuan ang kanyang mung bean eyes at hininaan ang kanyang boses. Ilang beses tumawag. Hindi na nagsalita pa si Ye Fan, ang quadruple disintegration, ang double sword intent disintegration, ang Emperor Dragon Sword Sovereign, at ang Crazy Dragon Blood Chi ay bumukas lahat. Pag-withdraw mula sa singsing pabalik sa mapait na bukal. Pupunta ako. Sa sandaling lumabas siya, natagpuan ni Ye Fan ang kanyang sarili sa isang tumpok ng dark matter silt. Sa kabutihang palad, medyo tahimik ang paligid, at alam ni Ye Fan na paubos na ang singsing. Inilabas niya ang primordial na simula at patuloy na tumusok ng malalim. Pagkatapos ng hindi kilalang bilang ng mga araw, medyo manhid si Ye Fan sa oras na iyon. Kung hindi niya kayang lagyan muli ang elixir sa lahat ng oras, talagang naramdaman ni Ye Fan na hindi na niya ito matiis. Sa katunayan, kung siya ay pinapayagan na magsanay para sa daan-daan o libu-libong taon sa itaas na palapag, maaaring hindi ito mahirap.
Ngunit upang makahabol sa pag-unlad, maaari lamang niyang pilitin ang kanyang paraan sa pamamagitan ng ganito. Bagamat ang pagiging pamilyar ni Ye Fan sa dark matter ay mas mabilis kaysa sa simpleng paglilinang ng mabagal, ito ay napakahirap din. Heng. Gitling. Biglaan. Sa simula, nakatagpo ako ng isang bagay na mahirap sirain. Ha! Si Ye Fan ay sumimangot, ang kanyang sword intent ay masyadong maaga, at mayroon pa bang material na harangin ito? Panlabas na pagkawatak-watek, ika-10 antas. Sinaksak ni Ye Fan gamit ang isang espada, ang kapangyarihan ay tumaas. This time, butas na talaga ang matigas na material sa harap. Boom! Gatlang M. Isang nagyayelong, mataas na konsentrasyon ng dark matter na likido ang naregurgitate mula sa butas. Hindi kaya. Nabutas ko ang kaliskis ng isang ghost beast. Napagtanto ni Ye Fan na isa itong ghost beast na nakatago sa malalim na seabed. Mayroong dalawang mga posibilidad para sa pagkukubli sa ganoong kalalim na posisyon. Alinman, ito ay nag-drill ng napakalalim. O, ito ay natutulog dito sa loob ng daan-daang milyong taon. Umuungol. Naramdaman ni Ye Fan ang sakit sa kanyang eardrums. May posibilidad na mabilis na matanggal ang kalasag ng espada. Isang malabong asul na eyeball ang lumabas mula sa kailaliman, kasing laki ng lawa. Sundan, 2, 3, 10, 100. Ito ay makapal na nakaimpake, na may daan-daang higanting eyeballs na lumilitaw. Light. Ito ay talagang magaan. Pagkatapos pumasok ni Ye Fan sa liblib na bukal, hindi pa siya nakakita ng isang ghost beast na maaaring naglalabas ng liwanag. Ang maltong hayop na ito ay hindi lamang kuminang, ngunit pinaliwanagan din ang ilalim ng dagat ng pagdurusa. Hindi katakataka, ang sword intent na inilabas ng ika-10 layer ng pagbuwag ay nakabasag lamang ng isang layer ng balat. Umuungol. Ang dagandong ay sinamahan ng vibration ng dark matter. Sa harap ng higanting ghost beast na ito, si Ye Fan ay parang alikabok, ngunit dahil inistorbo niya ang mahabang pagtulog nito, siya ay lubos na nagalit. Daan-daang asul na ilaw ang lumabas mula sa mga eyeballs ng mga multo at hayop, direktang nilamon si Ye Fan. Kabanata 3506 ang banal na general. Para bang pagkatapos ng mahabang buhay, napakabigat ng pakiramdam ni Ye Fan at patuloy na bumabagsak ang kanyang katawan. Unti-unti, naririnig niyang may tumatawag sa kanyang pangalan. Asawa! Asawa! Nakarinig si Ye Fan ng isang pamilyar na boses. Bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at nalaman na si Su Qingzhou ang nag-aalalang nakatingin sa kanya. Asawa, kamusta ka? Sumimangot si Ye Fan, biglang umupo, tumingin sa kaliwa at kanan, at nalaman na ito ay walang katapusang purgatorio sa lupa. Nasa isang pamilyar na kwarto ako, at sa labas ng malaking French window, may mga bituin at dagat. Gabi na. Lupa. Asawa. May mahinang tunog ng paghinga sa malapit. Nilingon ni Ye Fan ang kanyang ulo at nakita na sa kuna sa hindi kalayuan, mahimbing bang natutulog si Tuan-Tuan. May bangungot ka na naman. Napabuntong hininga si Su Qingzhou, ano ang iniisip mo kamakailan? Bakit hindi ka makatulog ng maayos? Bakit hindi ka matulog? Magsanay lang. Ito ay. Mukhang nabigla si Ye Fan, hindi ba ito ang mundo ay binago ng, walang malay na takas ng masasamang pag-iisip, noon? Bakit nandito ka pa sa mundo? Hindi pa ba talaga nagbabago ang nakaraan? O, ikaw ba mismo ang nagbago? Dahil masyadong pinahirapan si Juyuan, at hindi niya ma-master ang kakayahan ng level ng creator, kaya nawalan na naman siya ng malay. Asawa, anong iniisip mo? Ang pangit ng mukha. Tanong ni Su Qingzhou habang hinahaplos ang mukha ng lalaki. Tinitigan ni Ye Fan ang kanyang asawa, totoo ka ba? Ano bang pinagsasasabi mo? Anong pinagsasabi mo? Lalong natarante si Su Qingzhou at niyakap ng mahigpit ang lalaki. Asawa, huwag mo akong takutin. Ano ang sinabi mo noong nakaraan, gusto mo akong iwan ni Tuan-Chuan, bakit walang pinagkaiba ang totoo at mali? Huling pagkakataon. Last time na sinabi kong gusto na kitang iwan. Nanggaling si Ye Fan sa likod ng malamig na pawis, panaginip lang ba talaga? Ang labanan ng mga higanteng Diyos, Juyuan, panaginip lang ba? Hindi pa ba naisusulat ang lahat? Inaamoy ang pamilyar na pabango ng isang babae, dinadama ang sariwang hangin, isang komportableng tahanan. Unti-unting lumuwag ang mood ni Ye Fan, at ang kanyang mga kamay at paa ay hindi tapat. Hoy! Nahihiyang sinabi ni Su Qingzhou, asawa, ano ang ginagawa mo? Huwag mong gisingin Tuan-Tuan. Inabot ni Ye Fan at inilabas ang isang hadlang sa layunin ng espada, binalot ang kuna. Ayos lang. Akala ko sobrang sakit ang nararamdaman mo, pero nagising ka lang pala sa kalagitnaan ng gabi para gumawa ng masama. Asawa, miss na kita. Well, para bang nakarating siya sa isang napakagandang peach blossom garden, pakiramdam ni Ye Fan na ganap na gumaan ang kanyang katawan at isipan. Ganap na nakaka-relax. Ang kaluluwa ay tila balot ng hindi mabilang na mainit na mga kamay, at bawat selda ay masayang umaawit. Si Ye Fan ay hindi gustong mag-isip ng kahit ano, gusto niyang magkaroon ng ganitong uri ng magandang buhay sa lahat ng oras. Biglaan. Nakaramdam ng kaunting kirot si Ye Fan. Paano kaya? Paano ito makakasakit? Asawa. Anong problema?
Si Su Qingzhou ay tumingin sa kanya ng may kainahinala, na parang hindi niya maintindihan kung bakit siya huminto sa kalagitnaan. Asawa, medyo ako, mas matindi ang sakit. Napabuntong hininga si Ye Fan, at ang asawang nasa harapan niya ay naging medyo malabo. Aray! Aray! Ang baho! Ang amoy ng mabulok. Nang inag ang buong katawan ni Ye Fan, at wala na ang kanyang asawa, anak at mainit na tahanan sa harapan niya. Sa halip, may dumpling na galit na sumisigaw sa kanya. Tang Yuan, kinagat mo ako. Napagtanto ni Ye Fan na kinagat ng dumpling ang kanyang daliri. Hoy! Bakit mo kinain lahat ng laman ng kamay ko? Nagulat si Ye Fan, buto lang ang kamay niya. Pero hindi tama. Sa lakas ng kanyang sariling katawan, makakagat ba ang mga dumpling sa mga buto? Biglang nagising ang malay. Si Ye Fan ay natakot nang malaman na ang kanyang buong katawan ay naagnas, at maraming bahagi ang naagnas. Ang mga kamay, paa, at maging ang tiyan, ang mga laman loob ay unti-unting natutunaw. Naghisteryosong umungol si Ye Fan. Ang kakaiba ay naging ganito ang aking katawan, at wala man lang sakit. Ang mga dumplings ay hindi nakakagat sa kanya, sila ay nagpapasigla sa sakit, sinusubukang gisingin siya. Kapag hindi na naman lalabas ang dumplings, tuluyan na siyang mawawala nang hindi niya nalalaman. Nasaan ito? Lumingalinga siya sa paligid at nalaman niya na ito ay isang malawak na espasyo, at ang makapal na enerhiya sa paligid nito ay hindi lamang makapagpaparalisa sa kanya, kundi makakaagnas din sa kanya. Nasa tiyan ba ng ghost beast na iyon? Hindi. Baka walang konsepto ng tiyan, ang parte ng katawan nito ang gustong magpapino sa akin. Kinain ako nito. Ni hindi ko alam, nagmamadaling pinakilos muli ni Ye Fan ang kanyang cultivation, ang kapangyarihan ni Aoki ay nawasak at nabawi ang kanyang katawan. Matapos lumabas ang Dragon Pond, ang kanyang katawan ay naging isang dragon, at ang kapangyarihan ni Aoki, na hindi magagamit noon, ay magagamit din. Hindi maiwasan ni Ye Fan na maramdaman na kung hindi si Qinglong, maaaring hindi siya gaanong mapabuti nito. Kung tutusin, hindi maihahambing ni Qinglong ang kanyang pisikal na katawan sa banal na hayop na si Qinglong. Pagkatapos kumain ng isang bungkus ng elixir, sa wakas ay nailigtas ni Ye Fan ang kanyang buhay. Ang asul na liwanag na ngayon lang, ang lakas ng pagsabog sa isang iglap, ay naglaho sa lahat ng kanyang mga kalasag sa proteksyon na enerhiya. Katumbas ito ng napakalakas na katas na nagpatambak kay Ye Fan at nilamon ito. Ang paputok na kapangyarihang ito, kung ito ay nasa labanan ng mga higanteng Diyos, kung gayon si Ye Fan ay hindi magkakaroon ng pagkakataong lumaban. Makikita na ang lakas ng halimaw na ito ay mas mataas kaysa kay Chronos, ang ultimate body. Hindi makapaniwala si Ye Fan na, umaasa kay Yuan Jiden, Wushuang Sword Intent, perspective ng Creator, at iba pang sulok na aabutan, ang kanyang cultivation base ay maihahambing na sa ilang lumang Hongmeng monsters. Ang espiritual na kapangyarihan ng libu-libong Yuan Shen, natatakot ako na ang mga nangungunang master ng Hongmeng, ay maaaring hindi magkaroon ng kanyang takot. Ang pisikal na katawan ay mas mabangis pa kaysa sa gintong dragon ng pamilyang Shenlong. Gayunpaman, posible pa bang gamitin ang trick ng panghihimasok sa isip? Maaari ba itong matuno sa pamamagitan ng kaagnasan? Madilim na bagay. Kung tutusin, wala pa akong sapat na kaalaman tungkol dito, kaya mahina ang resistensya nito. Ming Quan. Masyado pa rin itong nag-aatubili para sa akin. Alam ni Ye Fan na, bilang karagdagan sa kanyang kawalan ng lakas, bahagi ng dahilan ay siya ay talagang, sobrang pagod. Ang dahilan kung bakit ako nahulog sa isang paralisadong ilusyon ay sa kaibuturan nito, hangad ko pa rin ang isang komportableng buhay pagkatapos ng lahat. Sa panahong ito ng Juyuan, ang kanyang lakas ng loob ay dumaranas din ng malaking pagsubok. 2 beses siyang tinawagan ni Tang Yuan. Ngumiti si Ye Fan at naunawaan ang ibig sabihin nito. Oo, kahit gaano kadelikado, kailangan kong umalis. Hinihintay pa rin nila tayong umuwi. Hoy! Pero, bata ka, hindi ka pa rin mag-alala sa akin sa kritikal na sandali. Pag-ibig ng Panginoon at alipin, ngunit isa ring mabuting kapatid na nakikibahagi sa kayamanan at kapigatian. Well, ang maliit na ekspresyon ni Tang Yuan ay puno ng pagkasuklam. Hinawakan ni Ye Fan ang ulo ng dumplings at hindi napigil ang mapabuntong hininga, hindi nakakagulat na tinawag ito ni Chi Yu na, the Invincible Saint General of the Great Desolation, at nilagyan pa ito ng longevity lock. Sa kritikal na sandali, ang dumplings ay hindi nawala sa mukha ni Chiyo. Ang hindi pagkamatay ay tiyak na isang dahilan, ngunit ang tapang sa kanyang mga buto ay tiyak na umiiral. Sa oras na ito, lumulutang ang isang dark matter na likido sa ibabaw ng katawan ng dumplings. Ang mga dumpling ay nanginginig sa kanilang maliliit na buntot ng hindi komportable, at pagkatapos na lumitaw ang itim na usok mula sa balahibo, walang nangyari. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Ye Fan ang pagtawa at pagiyak. Malinaw, para sa mga dumplings, sa sandaling lumabas sila, dapat silang mamatay. Hindi nito kayang tiisin ang kapaligiran dito. Upang ang mga dumpling ay palaging nasa isang estado ng pagtataboy ng masasamang espiritu, na katumbas ng pagiging hindi magagapi.
Kung maaari, gusto talaga ni Yefan na gayahin ang talento ng pagtataboy sa mga masasamang espiritu, ngunit dahil ito ay masyadong misteryoso, walang magawa si Yefan tungkol dito. Siyempre, ang mga malagkit na bola ng bigas ay dapat ding hindi komportable, at imposibleng umasa dito upang lumabas o talunin ang mga multo at hayop dito. Ang magagawa ni Tang Yuan ay manatiling buhay at manatiling gising, pinapaalalahanan si Yefan tungkol dito. Anyway, si Yefan ay lubos na nagpapasalamat. Kung hindi lumabas si Tang Yuan sa oras, malamang na ipinaliwanag niya ito dito. Isang grupo ng mga matatandang lalaki, bakit ka pumunta sa isang mapanganib na lugar? Mayroon akong mga matatanda at kabataan, at mayroon akong magandang asawa at pamilya, ngunit hindi ko nais na samahan ka dito upang mamatay. Reklamo at reklamo ni Yefan, ngunit kailangang umalis muna sa halimaw na ito. Kung sakali, hiniling ni Yefan sa dumplings na huwag na bumalik sa ring. Sa sandaling iniunat niya ang kanyang kamay, si Tai Chu, na hindi alam kung saan niya ito iniwan, ay naramdaman ang kanyang tawag. Mula sa dilim, si Tai Chu ay naging isang itim na liwanag at bumalik sa mga kamay ni Yefan. Kabanata 3507 Mapangahas na reinforcement. Napakatigas ng ulo mo, malapit na akong mawala, ngunit wala kang anumang senyales ng pag-unblock, tumingin si Yefan kay Tai Chu, nabuo, at kailangang bomb-antong hininga. Naramdaman muli ang panloob na espasyo ng halimaw na ito, naging seryoso ang ekspresyon ni Yefan. Mukhang hindi na kwalipikadong mapanatili ang lakas. Ang itim gintong apoy ay nag-aapoy sa kanyang mga mata, at unti-unting lumitaw ang itim na gintong dragon scale pattern sa kanyang mukha at katawan. Pagkakawatak-watik. Isang mabigat. Doble. Triple. 4. 5. Isang itim na gintong dragon na kaluluwa na may sword intent ang umungal palabas sa katawan ni Yefan. Naramdaman ni Yefan na ang mga cell ay umaalalay, at ang bawat pulgada ng balat ay tila sisibog anumang oras. Hindi na ito napigilan ni Long Yan, at mula sa kanyang katawan, ang 7 butas ay patuloy na bumubulwak. Ang isang pares ng mga mata ay ganap na nasunog sa oras na ito, na nag-iiwan lamang ng epekto ng itim na gintong apoy sa halip na mga eyeball. Tulad ng isang demonyong hari na umahan mula sa impyerno, sa kanyang malalim na butas ng mata, walang mga eyeballs, tanging walang katapusang purgatorio karma. Kahit sa katawan, paa, likod, at iba't ibang parte, may mga fire snake na patuloy na lumalabas. Five-fold disintegration. Kahit na lumitaw ang pattern ng dragon scale, kahit na ang katawan ay naging isang demigod, imposible pa ring gawin itong manic force na masunurin. Ito ay parang isang rebelding dragon, patuloy na bumabangga sa katawan ni Yefan. Bagamat ang kanyang katawan ay nagdurusa sa nag-aapoy na sakit, maaari niyang kahit papaano ay pilit na pinapaamo ang kapangyarihang ito. Sa katunayan, nakabisado na ni Yefan ang 5 layer na disintegrasyon sa huling yugto ng Hongmeng. Naabot lamang iyon matapos ang kanyang crazy dance, ay gumawa ng isang malaking tagumpay at maabot ang kaharian ng pagiging perpekto. Ang nakakabaliw na sayaw ni Yefan ay palaging ang kanyang eksklusibong paraan upang palakasin ang kanyang pangangatawan. Gayunpaman, si Yefan mismo ay hindi alam kung bakit pinapayagan siya ng pamamaraang ito na patuloy na mapabuti ang kanyang pangangatawan. Sa pagpapabuti ng kanyang kaharian, inilaan ni Yefan ang kanyang sarili sa pagsasaliksik muli sa kanyang kakaibang kakayahan sa panahon ng Hongmeng Universe. Bigla niyang napagtanto. Ang sayaw ng kabaliwan ay isa ring batas sa sarili nito. Katulad ng disintegration, maaari nitong gawing sumabog ang lahat ng geometric na multiple. Isa pang level ng reinforcement ang crazy dance. Pinapabuti nito ang lahat ng aspeto ng katawan, at ang bawat cell ay nagiging mas malakas, na isang uri ng batas. Pagkatapos mong alisin ang batas na ito sa pagpapalakas, makokontrol mo ang kapangyarihang ito ng mas tumpak. Lahat sila ay nagpapalakas, nagkakawatak-watik at nakakabaliw, at sila ay naiiba. Ang pagkawatak-watik ay ang pasabog, ang lahat ng mga sangkap ng enerhiya. Sa teorya, ito ay isang beses at hindi napapanatiling. Ang nakatutuwang sayaw ay palakasin ang bagay na tumatagal at walang hanggan. Sa pananaw ni Yefan, hindi mas maganda ang pagkakawatak-watik ni Chiyu at ang kanyang kabaliwan. Sa teorya, pareho silang nagpapatibay ng mga batas, tulad ng 100-meter athlete at marathon champion, bawat isa ay may kanya-kanyang pakinabang at disadvantages. Sa makatuwid, pinili ni Yefan na magsanay pareho. Sa paglipas ng panahon, kung mas malinaw niyang mauunawaan ang kabaliwan, marahil ay magiging mas madali ang permanenteng pagpapalakas. Isipin mo lang, hanggat kaya mo, ang iyong pisikal na katawan ay maaaring lumakas ng walang hanggan, at kailangan mo lamang ay activate ang nakatutuwang mahika, kung gaano ito kabalbalan. Hindi isang beses na pagkawatak-watik, ngunit isang permanenteng isa. Ang pagkawatak-watik ay batay sa kabaliwan, at patuloy na pinatataas ang timbang ng pagkawatak-watik. Ang lakas ng pakikipaglaban na iyon. Hindi man lang naglakas loob si Yefan na isipin iyon. Siyempre, ang pangunawa ni Yefan sa kabaliwan ay hindi kasing mature ng pagkakawatak-watik ni Chiyu. Ganyan si Rao, umaasa rin dito si Yefan para mag-improve, at ang kanyang katawan ay umuusad ng mabilis.
Sa huling yugto ng Hongmeng, lihim na napagtanto ni Ye Fan na magagamit niya ang 5-layer na disintegrasyon sa maikling panahon. Ang higit na nagpa-excite sa kanya ay, sa estado ng 5-layer disintegration, magagamit niya ang Sick Defeat. Dapat mong malaman na sa ika-4 na antas ng estado, ito ay pagpapakamatay para sa kanya upang maghanap ng pagkatalo, ngunit ang ika-5 antas ay kayang tiisin ito. Ginagamit din niya ito bilang trump card, at nakalaan para sa oras kung kailan niya balak magtrabaho ng husto. Ngunit pagkalabas niya sa Dragon Pond, sa unti-unting pagbabago ng kanyang katawan sa isang dragon, nalaman ni Ye Fan na hindi lamang siya maaaring maghiwa-hiwalay sa ika-5 antas, ngunit mas tumagal din ito. Kung ikukumpara sa unang 5-layer na disintegrasyon, ang sakit ngayon ay talagang wala. Noong pinatay niya si Kronos, nagsagawa si Ye Fan ng 5-layer na disintegrasyon. Lahat ng powerhouses sa labas ay nakaramdam ng panginginig ng kanilang mga kaluluwa. Ito ay ang nakakatakot na pressure na dulot ng pagkakawatak-watik ng ika-5 layer. Si Ye Fan ay nagsumikap pa sa pagkatalo, na nagnanais na ayusin ang mundo gamit ang isang espada. Sinong mag-aakala na ang matandang lalaki ay hindi nakikipaglaban ng direkta, ngunit nanlaloko sa teleportasyon, na talagang nagpagalit kay Ye Fan. Ngunit inipon nila ang kapangyarihan ng isang pugad ng mga Titan na tagapag-alaga, para lamang ipadala siya, maaari lamang itong aminin ni Ye Fan. Bagaman hindi ko alam kung ano ka. Ngunit inaamin ko na isa kang mabigat na kalaban. Ang Double Disintegration Sword Intent na apoy ni Ye Fan ay nananatili sa itaas ng simula ng panahon. Isang espada ang tumatawid. Shira, ang ika-29 na antas. Sa batayan ng pagkawatak-watik ng 5-layer, ang 29 na layer ay inilabas. Nang mailabas ang hugis gasuklay na Sword Intent, ang enerhiya ng dark matter ng mapait na tagsibol ay nagbunga ng napakataas na dalas ng panginginig ng boses, at ang espasyo ay nabaluktot at naikot ng husto. Tila na daan-daang milyong mga bombang nuclear ang nakompres sa Flat Sword Intent Light Blade, at pagkatapos na mawalan ng kontrol, sila ay pumuputok ng malakas. Sa madilim na panloob na espasyo, nagkaroon ng primitive na dagandong. Ang bawat isa sa malabong asul na eyeballs ay talagang bumukas sa loob. Ang asul na liwanag ay patuloy na kumikinang kay Ye Fan, sinusubukang lunukan muli si Ye Fan. Ngunit sa ilalim ng proteksyon ng kaluluwa ng itim na gintong dragon, si Ye Fan ay naharang mula sa lahat ng mga alon ng liwanag ng enerhiya. Kasabay nito, ang halimaw na ito ay patuloy na nagiging hindi mabilang na mga piraso ng madilim na bagay. Na parang nalatag na ito, kinagat ito ng Sword Intent Flame. Pagkatapos ng lahat, ang Emperor's Sword Intent ay higit sa lahat, para lang makita kung sapat na ang lakas ni Ye Fan. Kahit na hindi pamilyar na madilim na bagay, hanggat naabot ang lakas nito, natural itong hindi magagapi. Sapat na ba ang isang espada? Nakita ni Ye Fan na ang halimaw ay walang kapangyarihan na lumaban at patungo sa pagkawasak. Oo, ipinakita ko ang aking sinseridad pagkatapos ng lahat, bulong ni Ye Fan sa kanyang sarili. Pagkaraan ng mahabang pagkaantala, binalak niyang ipagpatuloy ang pagpunta sa Mingquan, ngunit bigla siyang nakaramdam ng tunog. Sumimangot si Ye Fan, kumislap ang kanyang figure sa hindi kalayuan, at bigla siyang nagulat. Paano? Mga tao. Isang tao na kalahati lang ng katawan sa ibaba ng dibdib at naitim na. Bagamat hindi na niya nakikita ang kanyang hitsura, at ang kanyang katawan ay nababalot ng itim na dugo, malabo niyang nakikita na siya ay isang tao. Pwede ba? Nanginginig ang puso ni Ye Fan. Baka naman ang taong ito ang Ghost Beast ngayon lang. Hinga, magkatulad talaga. Paano ito posible? Ang mga multo at hayop ay tao. Guro, iligtas mo ako. Narinig siya ni Ye Fan na tumatawag at lumipad para sabihin, sino ang tinatawag mo? Tinatawag mo ba ako? Dahan-daang itinaas ng lalaki ang kanyang ulo, magulo ang kanyang buhok, at mapurol ang kanyang mga mata. Master, hindi ka. Sino ka? Medyo nalito si Ye Fan, tinanong kita, pero tinanong mo ako. Ang tao ay namamatay, at ang kanyang kamalayan ay tila napakalabo. Nag-isip sandali si Ye Fan, at sa mentalidad na subukan ito, pinalamanan niya ang taong ito ng isang espiritual na tableta. Kabanata 3508 pumutok ka lang. Matapos inumin ng lalaki ang tableta ng gamot, para itong Ganoderma Nectar na nagmo-moisturize sa katawan, at ang buong katawan ay na-absorb at naka-recover sa bilis na nakikita ng mata. Ito pa rin ang walang kapantay na mahina, semi-conscious na estado ng lalaki. Napakalakas ng paraan. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Fan, siya rin ay may kaalaman, at pamilyar siya sa lahat ng uri ng pamamaraan. Ngunit hindi mahalaga kung si Tian Yi Shui, ang Heaven Replenishing Technique ni Emperor Hua, o ang Shenlong 9 Transformations at iba pang paraan ng paglilinang ng bloodline. Tila na kumpara sa mga pamamaraan ng taong ito, may iba't ibang antas ng pagkakaiba. Ang pagkalat ng Dharma ay unti-unting magiging baluktot sa paglipas ng panahon. Dahil hinding-hindi mo masisiguro na sa mga tagapagmana ng mga nagdaang henerasyon, mayroong isang taong makikilahok dito, o kalabisan. Pagkatapos ng lahat, ang bawat magsasaka, lalo na ang powerhouse ng isang panahon, ay may higit o hindi gaanong mapagmataas na panig.
Bilang resulta, maraming pamamaraan ang talagang naiiba sa kung ano ang ginagawa ng mga orihinal na tagalikha. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na ang naunang bersyon ay mas mahusay, ngunit ang pinakamaagang bersyon ay tiyak na ang pinakamalapit sa tunay na kahulugan ng tao sumusunod sa kalikasan. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamaagang lumikha ay dapat na natanto ang prinsipyo ng langit at lupa, at pagkatapos ay mayroon lamang ang pamamaraan. Later learners, hindi kalabisan kung sabihing sinusunod nila ang larawan. Parang, matanda ka na talaga. Kung wala nang iba, ang pamamaraang natutunan ng taong ito ay dapat na isang napakaluma at primitive na pamamaraan. Tila nabawi ng lalaki ang kanyang katinuan sa oras na ito, itinaas ang kanyang mga mata at seryosong tumingin kay Yefan. Sino ka? Bakit mayroon kang Emperor's Sword Intent? Sabi ni Yefan na may kasamang A. Ngumiti, bakit, ang iyong Panginoon ba ay ang Emperor's Sword Intent din? Zuan, salamat kapwa Dawist sa iyong tulong. Yefan ang pangalan ko. Oo, Fan. Tila pilit na ginuganito ni Zhao Zuan, hindi ko pa ito narinig, at hindi ko alam kung saan nanggaling ang aking mga kaibigan at guro. Naisip ni Yefan sa kanyang sarili, kung tatanggi kang sumagot ng maayos, bakit mo ito sasabihin ng napakalinaw? Sa aking opinyon, dapat ay matagal ka nang nasa Juyuan. Kahit sabihin ko kung saan ako nanggaling, hindi mo talaga alam. Maaaring ang fellow Dawistye ay kagagaling lang sa araw. Halos, 10,000 taon. 10,000 taon. Hindi napigilan ni Yefan ang tumawa at umiyak, ilang araw lang ako dito, 1 buwan. 2 buwan. Hindi posible. Umiling si Zhao Zuan, kasamang Dawistye, huwag magsalita ng walang kaparekan, ang yin at yang ay pinaghihiwalay ng langit, at ang yin dito ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng mga ordinaryong monghe sa mundo. Kung gusto mong pumasok sa liblib na tagsibol, gaano ka man katalino, kailangan mong umangkop sa libu-libong taon, 10,000 taon, kahit na daan-daang libo, milyon-milyong taon ay napakakaraniwan. Ayaw mong sabihin ni Ye Daoyu ang totoo, okay lang, tutal, niligtas mo si Zhao, at hindi na magtatanong pa si Zhao. Hindi nakaimik si Yefan, nagsasabi siya ng totoo, ngunit hindi ito pinaniwalaan ng kabilang partido, kaya kalimutan mo na ito. Ngunit huwag mo siyang sisihin, kung walang uswang, talagang imposibleng mabilis na umangkop sa madilim na bagay. Kahit na, maraming mga daloy ng enerhiya na nakatagpo sa daan ay hindi maiiwasan, at ang panganib na kadahilanan ay magiging maraming beses na mas mataas. Hindi katakataka na ang mga master ni na Ji Xuanyuan at Jian Zizai ay ipapasa ang kanilang mga gawa sa mga tribo ng Han Quan. Dapat ay nanatili sila sa itaas na palapag ng medyo matagal. Brother Zhao Zuan, anong nangyari, paano ka naging Ghost Beast? Ang ibabang bahagi ng katawan ni Zhao Zuan ay unti-unting bumalik sa anyo ng tao sa oras na ito, at binago niya ang kanyang katawan at nagsuot ng simpleng itim na damit, na medyo walang kamatayan. Nahihiya akong sabihin na si Zhao ay hindi magaling sa pag-aaral, kaya inutusan siya ng kanyang guro na pumunta sa itaas na palapag upang makilala ang mga bagong malalakas na lalaki at ipagkalat ang narinig ni Ming Quan. Naka-encounter lang siya ng ilang multo at hayop sa kalagitnaan, at aksidente siyang nasugatan ng husto. Iyon ay noong sinamantala ng Yin Chi ang kawalan ng laman para pumasok, at naging hindi makatao ang hitsurang ito. Sa kabutihang palad, dumating si fellow Dawistye at Jin Aiseng ako bago ako tuluyang masira ng Yin Chi. Seryoso si Yefan. Sabi, ibig mong sabihin, sa underworld, kung ito ay magnas ng dilim. Yin energy, ito ay magiging Ghost Beast. Natigilan si Zhao Zuan, pagkatapos pumasok ni Dao Yuye, wala ka bang nakatagpo na tao sa underworld? Sa isang tribo ng mga patay, ngunit hindi alam iyon. Tumango si Zhao Zuan, syempre, may enerhiyang yang sa buhay na katawan, kapag nailabas na ang yang chi, ang primordial spirit ay sasalakayin ng yin chi at magiging multo, at natural na magiging multo. Ang isang monghe na tulad ko, bagamat sa Juyuan ay naka-adapt na kay Yin Chi, ngunit mahaba pa ang lalakbayin bago siya tuluyang maging immune. Huminga ng malalim si Yefan. Ang mga multo at hayop na ito na pinatay sa daan ay binago ng mga kaluluwa ng iba't ibang nilalang sa mundo. Iyon ba, kung mas malakas ang primordial spirit, mas malakas ang Ghost Beast? Tanong ni Yefan. Natawa si Zhao Zuan sa kanyang sarili, sa harap ng fellow Dawistye, ako ay isang maliit na multo, natatakot akong hindi ako sapat na makakita. Brother Zhao, ginamit ko ang mga trick para pindutin ang ilalim ng box, kaya hindi kita napatay ng hindi sinasadya. Yefan Bansen ng walang puso. Napabuntong hininga si Zhao Zuan, hoy. Ang mga totoong multo at hayop na lumabas sa Juyuan ay mas malakas kaysa sa mga multo at hayop na lumabas sa mga kaluluwa sa Juyuan. Nilunok ni Yefan ang kanyang lalamunan. Feelings. Wala ka pa bang nakatagpo na multo at hayop sa purong dark matter na mundo? Nakatagpo ang lahat ng puppet army. Narinig ko lang ang tungkol sa six-path reincarnation. Lumalabas na ang kaluluwa pagkatapos ng kamatayan ay naging multo dito. Mapait na ngumiti si Zhao Zuan, orihinal. Mayroon talagang 6 na reinkarnasyon, at wala pang masyadong multo at hayop sa Juyuan sa simula. Oh, natigilan si Yefan, ano ang nangyari sa Six Paths of Reincarnation?
Sinabi ni Zhao Zuan na may damdamin, mukhang ang fellow Dawistie ay pumasok sa Juyuan hindi pa lang, at maraming bagay ang kailangang unawain. Dahil gusto ng fellow Dawistie na bumaba sa Mingquan, bakit hindi tayo mag-usap habang bumababa sa Mingquan? Kapatid na Zhao Zuan, hindi ba siya pupunta sa itaas na palapag? Nako! Na-delay ito ng libu-libong taon, at ang iniutos ni Master ay nagawa na. Hindi na ito magagawa. Baka hinahanap na ako ng mga kasamahan ko, kaya mas mabuting bumalik muna. Napailing si Zhao Zuan sa kahihiyan. Si Yefan ay natural na hindi makapaghintay, mas mabuti kung isang lalaki ang mangguna. Napakalakas ng paraan ni Brother Zhao Zuan. Sa proseso ng pagbaba, nalaman ni Yefan na naka-recover si Zhao Zuan ng 7 hanggang 88. Isang tableta lang ang kinain niya, nakatumbas ng pilit na pag-ikot nito sa sarili niyang lakas. Tila nagkaroon siya ng matinding pinsala noon, na naging dahilan ng kahinaan ng kanyang primordial spirit na siya ay sasalakayin ng kapangyarihan ng kadiliman. Itinuro ni Master ang mga mahiwagang kapangyarihan, ngunit sa kasamaang palad mayroon akong isa o dalawa lamang sa kanila. Napabuntong hininga si Zhao Zuan, kung hindi dahil sa tulong ni Dawistie, tuluyan na akong naging multo at hayop, sinayang ang paglilinang ni Master. Si Yefan ay lihim na nandidiri, pumutok. Pumutok ka. Isa o dalawa. Napakayabang mo, posible bang ang iyong Panginoon ang pinakamataas na lumikha ng mundo? Ngunit mahilig magbihis ang mga tao, kaya hindi nag-abala si Yefan na lansagin ito, at sinabing, kung may pagkakataon ako, bibisitahin ko rin ang amo ni Brother Zhao. Haha, fellow Dawistie, tutulungan kitang ipakilala sa akin kapag bumalik ako sa oras na ito. Isa kang Emperor Swordsman, at tiyak na interesado ang aking amo. Tuwang-tuwa si Zhao Zuan nang marinig na handang sumama sa kanya si Yefan. Chapter 3509 na ano ang pangalan mo? Dati, nag-iisa si Yefan sa mapanganib na mundong ito. Ngayong nasa tabi na niya si Zhao Zuan, hindi lamang mas madali ang pagsised, ngunit ang pangunahing kalooban ay mas nakaka-relax din. Brother Zhao Zuan, ano ang ibig mong sabihin nang sabihin mong wala na ang 6 na kaharian ng reincarnation? Alam mo ba, kapwa Dawistie, kung ano ang 6 na kaharian? Langit, tao, hayop, asura, gutom na multo, impyerno. Saglit na natigilan si Zhao Zuan, at naisip, ang pagkakaiba ay halos pareho, sa katunayan, ito ay langit, tao, hayop, demonyo, multo, impyerno. Ang 6 na kaharian na ito, na nakasentro sa mga tao, ay orihinal na mundo sa pagitan ng mundo at ng underworld. Ang mga channel ng komunikasyon ay ang pamantayan din para sa paghatol sa mabuti at masama, katwiran at kasamaan. Gayunpaman, dahil ang tao ng langit at sangkatauhan, ang tao ng mga hayop, ang tao ng mga demonyo, at ang tao ng Hungry Ghosts ay nawasak lahat ng Demon Dragon Emperor sa simula, ang 6 na tao ay wala na. Nagulat ang puso ni Yefan. Ano? Sa simula, ang Demon Dragon Emperor. Mukhang alam din ni fellow Dawistie. Nakangiting sabi ni Zhao Zuan. Sumimangot si Yefan, maaaring ang 6. Si Dao na binanggit mo ay ang Master ng Hongmeng. Eksakto, sabi ni Zhao Zuan, ang Master ng Hongmeng ay ang pagpapakita ng iba't ibang daos, na unti-unting nabuo mula nang mabuksan ang mundo. Sa simula, ang 6 na landas ng muling pagkakatawang tao ay ang 6 na landas, na nagmula sa 6 na master na ito. Ito ang panuntunang ginawa nila. Ngunit ang Demon Dragon Emperor ay direktang pinawi ang mga master na ito dahil sa kanilang masamang relasyon sa kanila. Sa ganitong paraan, ang mga tao at impyerno na lang ang natitira sa 6 na kaharian, na mahirap pangalagaan. Hindi na kailangang sabihin, ang kasaganaan ng Hongmeng human race ay ang pinaka-intuitive na katotohanan. At ang mga primordial spirit na pumapasok sa Juyuan ay walang mapupuntahan. Maaari lamang silang maging multo o hayop, o mawala ng tuluyan sa impyerno. Ang anit ni Yefan ay manhid, hindi nakakagulat, ang Panginoon ng mga demonyo, nang makita na ang mga demonyo ay halos tapos na, at hindi sila magpapakitang banal. Ito ay lumabas. Ang pagkakatawang tao ni Asura, ang demonyong pinuno, ay patay na. Kung gayon, bakit ginawa ito ng Demon Dragon King sa simula? Ito, hindi ko masyadong alam. Ang alam ko lang ay may puot, ngunit ang ordinaryong puot ay tiyak na hindi makakamit ang hakbang na ito. Karamihan sa ito ay dahil sa konsepto ng Dao. Related. Sinabi ni Zhao Zuan na may damdamin, ang ganitong uri ng pag-iral ay isang bagay na hindi ko lubos maisip. Ang nakikita at iniisip nila ay talagang mauunawaan lamang mula sa kanilang posisyon. Tahimik na tumanggo si Yefan, at hindi niya maiwasang maalala na tinanong siya ni Lao Lin tungkol sa ilog. Hindi niya ito masagot noon, at hindi pa rin niya ito masagot ngayon. Baka kapag nakasagot na talaga siya, maiintindihan niya kung bakit gustong sirain ni Lao Lin ang 6 na reincarnation. Maging ang aking amo ay hindi nang ahas na husgahan ng Demon Dragon King ng tama at mali. Ikaw daw Yuye, huwag mo nang isipin iyon. Napangiti si Yefan, oo, ang malalakas lamang ang makakapaghusga sa tama at mali ng mahihina. Natatakot ako na sa 5 tay, walang makakapaghusga sa mabuti at kasamaan ng Demon Dragon Emperor. Kung mayroon, maaaring ito ang aking Panginoon. O ang maalamat na dragon.
Napabuntong hininga si Zhao Zuan, sa kasamaang palad, hindi ko pa ito nakita. Mas misteryosong nakinig si Ye Fan, ang iyong Panginoon. Sino? Hehe. Ngumiti si Zhao Zuan at sinabi, si Master ay Master. Gustong pag-alitan ni Ye Fan ang isang tao, ano ang kanyang ipinanggap na hindi niya maisip? God babalang, sino ang guro ng lalaking ito? Ang layunin ng Emperor Sword. Hindi ba talaga ang lalaking iyon? Paano siya naging napakaswerteng na iligtas ang kanyang alagad? Medyo nababalisa si Ye Fan, ang pakikipaglaban sa Heavenly Star God General ay sumagi sa kanyang isipan, at nakadama pa rin siya ng puso kapag naaalala niya ito. Sa mga sumunod na araw, sumisid silang dalawa habang kinakaharap ang mga multo at hayop na lumitaw. Sa pagkakataong ito, wala pa akong nakikilalang kahit sinong malakas. Makikita na kumpara kay Zhao Zuan, ang mga orihinal na espiritu ng mga multo at hayop na ito ay medyo mas malala. Kasabay nito, isang bagay ang itinanong ni Ye Fan, ang amo ni Zhao Zuan ay hindi si Ji Xuanyuan. Hindi pa narinig ni Zhao Zuan ang pangalang Ji Xuanyuan. Siyempre, hindi ko alam ang tungkol sa Chiyo. Hey! Hindi kaya mas matanda ang apprenticeship ng lalaking ito kaysa kina Ji Xuanyuan at Chiyo. Oh! Ang taong ito ay nanggaling sa Taishi sa una, at si Ji Xuanyuan at ang iba pa ay hindi pa nakaranas ng Taishi Plane. Bumulong si Ye Fan sa kaloob-looban, nakaramdam ng matinding maulap. Kahit na si Ye Fan ay maraming bagay na gusto niyang itanong, itong si Zhao Zuan ay medyo magnanakaw. Si Ye Fan ay hindi tanga, ang kabilang partido ay nagtatago ng isang sekreto, kaya maaari niya itong harapin. Ang dalawa sa kanila ay may kanya-kanyang iniisip, ngunit sa wakas ay nakarating na sila sa Mingquan. Madilim, high-density na mineral, masungit na lupain. Ang lahat ng enerhiya sa paligid niya ay mabilis na nagbabago at puno ng kawalang tatag. Ang dark matter cold current, na sobrang lamig sa pakiramdam, ay nagdudulot ng nakakatakot na epekto sa mataas na temperatura kapag dumampi ito sa katawan. Ang tila walang laman at ligtas na lugar ay magbubunga ng ultra-high-intensity mental interference. Ang konsentrasyon ng dark matter sa hangin ay parang paglubog ng isang ordinaryong tao sa concentrated sulfuric acid. Mapapanatili lamang ni Ye Fan ang quadruple disintegration state, dahil ang triple state ay hindi man lang makapagsagawa ng mga normal na aktibidad. Brother Zhao Zuan, saan tayo susunod? Tiningnan ni Ye Fan ang katulad na tanawin sa paligid, medyo nalilito. Fellow Dawistie, huwag kang mag-alala, dapat matagal na akong wala, at ngayon hindi ako pamilyar sa lugar na ito. Naglabas si Zhao Zuan ng gintong lubad sa oras na ito, at nagpasikat ng nakasisilaw na kinang sa kadiliman. Nang makita ni Ye Fan ang lubad na ito, nakaramdam siya ng labis na kasuklam-suklam, at hiniling na putulin niya ito gamit ang isang espada. Haha, ang fellow Dawistie ay miyembro ng Shenlong clan, kaya hindi mo gusto itong dragon binding rope. Ito bang lubad ang iyong magic weapon? Ito ay may mataas na kalidad. Matapos lumipad sa ere ang lubad ni Zhao Zuan, gumuhit siya ng isang komplikadong formation totem. Sa gitna ng pattern, nakaturo ang isang hugis espada na pointer sa isang direksyon. Doon. Agad na pinamunuan ni Zhao Zuan ang daan gamit ang isang mahabang lubad, at hiniling na sumunod kay Ye Fan. Nagulat si Ye Fan nang makitang ang dragon binding rope ay talagang umakay sa kanila upang maiwasan ang maraming mapanganib na lugar ng enerhiya, na talagang napaka-espiritual. After 3 full days, 3 figures talaga ang lumitaw sa harapan ko. Napakalakas. Naramdaman lang ito ni Ye Fan mula sa malayo, at naramdaman niyang mas magaling ang tatlong lalaking iyon kaysa kay Zhao Zuan. Sa Mingquan, lahat sila ay halimaw. Damn! Naramdaman talaga ni Ye Fan na hindi lang siya kinakabahan, ngunit medyo nasasabik din siya. Ang lalaking nasa ulo ay gwapo at pambihira, nakasuot ng maputlang gininto ang balabal, mahabang buhok, marangal at marangal na ugali, ngunit mahiwagang nagpapakita ng pagkakaugnay. Naramdaman ni Ye Fan na hindi pa siya nakakita ng ganoong kagwapong lalaki, na parang lumabas siya sa isang painting. Ang pinakabihirang bagay ay ang pakiramdam ng kagandahan na ito ay hindi nagpapahina sa kanyang pagkalalaki, ngunit ito ay napakaharmonya, tulad ng isang gawa ng sining. Ang lalaki ay may malabong ngiti sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng taos-pusong kagalakan, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na parang simoy ng tagsibol. Kapatid na Zhao Zuan. Nakakatuwa na makakabalik ka. Tila hindi nakilala ni Zhao Zuan ang taong dumating. Pagkatapos maghintay ng mas malapitan, nanginginig siyang nagtanong, oo, ang aking junior na kapatid ba? Ako ito, ang sabi ng lalaki na may damdamin, sinabi ni Master na ikaw ay isang mapalad na tao at may tulong ng Diyos, at tila totoo. Matapos magulat si Zhao Zuan, namula ang kanyang mga mata at nagsabi, Little Junior Brother, lumaki ka na. Hindi, nasa Mingquan ka na. Ay, lumabas ako, gaano ka nakatagal wala? Senior Brother Zhao Zuan, matagal na, pero, bumalik ka lang. Ako, inutil talaga ako. Nahihiya ako kay Master. Mapait na umiyak si Zhao Zuan. Bumantong hininga ang lalaki, mainit na humakbang pasulong, at niyakap si Zhao Zuan. Kahit na ang isa ay isang junior at ang isa ay isang senior, ito ay malinaw na ang junior na ito ay mas katulad ng isang elder kaysa kay Zhao Zuan.
Pagkatapos pakalmayan si Zhao Zuan, lumingon ang lalaki at tumingin kay Ye Fan. Paumanhin, muli akong nakasama sa iisang pamilya at napabayan ang kilalang kapwa emperador na Escrimador. Oh, oo, junior brother, nakalimutan kong ipakilala, ito ang kapwa Daoist na si Ye Fan. Dapat mong makita na siya ay isang miyembro ng Shenlong clan, at sa pagkakataong ito ay siya ang tumulong sa akin na maalis ang Yin Erosion. Bumalik sa normal ang tono ni Zhao Zuan. Kaya nga, nakangiting tumango ang lalaki, at sinabing, Monster Clan Jane Zizai, salamat Kuya Ye Fan sa pagligtas sa kapatid ko. Hindi na kailangang mag-guest. Sa kalagitnaan ng mga salita ni Ye Fan, ang kanyang dila ay buhol-buhol, ang kanyang mga mata ay nanlaki, at siya ay tila isang multo, ano? Ano ang iyong pangalan? Kabanata 3510 Kawawang Bata. Saglit na natigilan si Jane Zizai, ngunit mabilis na ngumiti na nakasanayan na, mukhang narinig na rin ni Brother Ye Fan ang aking mga ginawa. Huminga ng malalim si Ye Fan, at walang pakialam sa ghost place na ito, ang nalanghap niya ay nakamamatay na lason. Kailangan niyang kumalma. Hindi nakakagulat na ang Zhao Zuan na ito ay laging puno ng pagyayabang na pakiramdam. Napakagaling pala talaga ng mentor ng lalaking ito, si Jian Zizai ba ang kanyang nakababatang kapatid. Hindi lang iyon, ang dalawang cultivator na sumama kay Jian Zi upang batiin sila ay hindi mas mahina kaysa kay Zhao Zuan, kahit na hindi nila alam ang partikular na lalim. Noong una akong dumating sa Mingquan, 4 na tao lang ang nakita ko, ngunit itong 4 na lalaki, inilagay sila sa araw. Ay hindi maisip. Kung ikukumpara sa mga monghe dito, mahina lang ang panganib ng Mingquan mismo. Narinig ko ang tungkol dito, ngunit hindi ko inaasahan na mangyayari ito, sabi ni Ye Fan. Haha, sikat na sa mundo ang little junior brother ko. Mukhang sikat pa rin siya. Tumawa si Zhao Zuan. Hindi ito masyadong maliit. Ungol ni Ye Fan, kung palayain ang mga lalaki sa Longxi, malamang na kailangan niyang yumuko. Instead, Jian Zizai waved his hand, compare with the senior brothers, it's just a small fight. I'm afraid that the younger generation will be too mysterious. Nagtaka si Ye Fan at nagtanong, iginagalang ka ng Hongmeng Demon Clan bilang emperador ng demonyo, at sinasabing ikaw ang nagligtas sa angka ng demonyo at nanalo ng isang lugar. Totoo ba ito? Parang hindi miyembro ng Hongmeng Shenlong Clan si Brother Ye. Mga tao. Hindi, galing ako sa bansa. Ang bansa. Ha, nakakapagbiro si Brother Ye noong una siyang dumating sa Mingquan. Karapat-dapat talaga siyang maging Emperor Swordsman. Malayang tumawa si Jane, ang ngiting iyon ay mabait at kaakit-akit, na parabang the dark springs all lit up. Medyo naiingit si Ye Fan, paano magiging gwapo ang isang lalaki? Tama, dapat ito ang dahilan ng demonyo. Hindi ako natatakot sa mga biro ni Ye Fan. Noong naging emperador ako, ang orihinal na intensyon ko ay sundin ang mga tagubili ng master at pangalagaan ang angkan ng demonyo. Lalo akong nag-aatubili sa mga anak ng angkan ng demonyo. Kaya, kailangan kong mag-isip ng isang paraan upang pakasalan ang anak na babae ng lahi ng tao at malutas muna ang paghihiwalay sa pagitan ng isa't isa. At kausapin ang pinuno ng Hongmeng, hayaan siyang tumulong at alagaan ang mga taong demonyo. Napatulala si Ye Fan, nakikinig sa mga salita ni Jian Zizai, ang walang katulad at kabayanihan na pag-uugali ay dahil lamang sa gusto nitong, iangat ang pasanin. Ang pagiging isang demonyong emperador ay pinipilit, at ang pagiging isang bayani ay pinipilit ding lumayo. Ito ay maaaring talento at background. May mga taong nakatadhana na magkaroon ng taas na hindi maaaring makuha ng iba sa buong buhay nila. Napakagaling nitong Juyuan. Anong ginagawa niyo sa Mingquan? Isa-isang lumalaban. Si Jian Zizai at Zhao Zuan ay tumingin kay Ye Fan ng may pagtataka. Ye Daoyu, hindi kita tinanong, bakit ka bumaba? Ako. Nakipaglaban sa isang grupo ng mga Titans, at hindi ako kayang talunin ng hari ng mga Titans, kaya desperadong pinapasok niya ako. Natakot si Ye Fan na hindi maintindihan ng grupong ito ng mga tao, alam ba ni Titan? Ito ay isang malaking. Ang 4 sa kanila ay mukhang naninigas, at unti-unti, silang lahat ay tumingin kay Ye Fan na may, nakakaawa, na tingin. Kasamang Daoist Ye, so. Hindi ka kusang bumaba. Tinapik ni Zhao Zuan si Ye Fan sa balikat at bamantong hininga, kung gusto mong buksan, maaari kang makipag-chat sa amin kung mayroon kang anumang hindi kasiya siya. Hindi inaasahan ni Titan na magkakaroon ng ganitong kakayahan. Bakit siya nahihirapan hanggang kamatayan? Malayang nakahinga si Jane. Hey, mabait din ang kawawang bata, sabi ng demonyong sumunod sa kanya. Halika, huwag munang pag-usapan iyan, bamantong hininga ang isa pang banshee. Medyo natarante si Ye Fan, ano ang problema? Ibig mong sabihin, hindi ako makalabas. Nakarinig ka na ba ng sinumang lumalabas mula sa Juyuan? Malayang tanong ni Jane. Umiling si Ye Fan. Hindi pa ba tapos? Sabi ni Zhao Zuan. Nanlamig ang ekspresyon ni Ye Fan, at pakiramdam niya ay naliligaw siya, wala talagang magawa. Saka bakit kayo lahat pumapasok? Nagtanong si Ye Fan ng tanong mula sa kanyang kaluluwa. Si Jian Zizai at ang iba pa ay mukhang nakaaaliw, Brother Ye Fan, hindi mo maipaliwanag ang hiniling mo saglit.
Bakit hindi mo na lang ako sundan pabalik sa kampo at tingnan mo kung ano ang ginagawa natin, natural na mauunawaan mo. Walang ibang pagpipilian si Ye Fan, kaya tumanggo siya. Agad na ginamit ni Jian Zizai ang kanyang mahiwagang kapangyarihan at nanguna sa paghakbang, lumikha ng isang baluktot na daanan sa espasyo sa kanyang harapan. Noong nakaraan, mas mapapansin sana ni Ye Fan ang diskarteng ito, para matulungan siyang makabisado ang kapangyarihan ng espasyo sa lalong madaling panahon. Ngunit sa sandaling ito, mabigat ang isipan ni Ye Fan, at wala siyang oras para tingnang mabuti. Pagkatapos pumasok ni Ye Fan, hindi nagtagal bago siya na-teleport sa isang malayong itim na lambak. Mula sa malayo, daan-daang dark matter na gusali ang nakatayo sa lambak. Ang ilang mineral ay na-activate ng magic circle at naging light source. Ngunit sa katunayan, ito ay mga dekorasyon lamang. Ang mga malalakas na tao na makakaligtas dito ay matagal nang tumingin sa mga bagay nang hindi umaasa sa kanilang mga mata. Biglang, isang kahangahangang kalisya ng insenso na may gininto ang liwanag ay kinaladkad sa harap nito ng 7 multo na espiritong hayop, na gumagalaw mula sa malayo patungo sa malapit sa isang iglap. Zhao Zuan, may mukha ka pa bang babalikan? Isang malakas na boses ng babae ang nagmula sa sasakyan. Sa sobrang takot ni Zhao Zuan ay dali-dali niyang ibinaba ang kanyang ulo, elder sister. Iniligpit ang kotse, at lumabas ang isang marangal na babaeng magsasaka. Nang nagpadala ang master ng mga tao para mag-recruit ng channel, kailangan mong maging matapang para gawin ang mahalagang gawain, ngunit hindi ka na bumalik. Hayaan mong hintayin ko ang pagkaantala sa pagsasanay, at sa wakas nang umalis ang master, hindi ka na bumalik para makita ka, sobra na. Nakakahiya. Nagpakita ng gulat at sakit si Zhao Zuan, senior sister. Sabi mo, umalis na si master. Nakalinang na siguro ng isang hindi masisirang katawan. Paano ka maghihintay hanggang ngayon kung tutulungan mo ang hindi karapat-dapat na disipulo? Ngunit, pero hindi ba sinabi ng guro na kailangan niyang maghintay para sa isang alagad na sapat na upang magmana ng kanyang pamana bago umalis? Pagkatapos niyang magsalita, biglang may naisip si Zhao Zuan at tumingin kay Jane na nakatayo sa tabi niya. Komportable. Pwede ba? Nanlaki ang mga mata ni Zhao Zuan. Si Zizai, hindi nagtagal dumating ang nakababatang kapatid, bumaba si master ng may kumpiyansa. Ang babaeng cultivator ay mukhang naiinis, Zhao Zuan, matagal ka nang wala, at ang iyong cultivation ay hindi sumulong o umatras. Ano ang iyong ginagawa? Lalong nahihiya si Zhao Zuan at hindi makasagot. Senior Sister Ziguang, si Senior Brother Zhao Zuan ay may problema din, hindi ang kanyang orihinal na intensyon. Higit pa rito, sa pagkakataong ito, ibinalik ko ang isang Emperor Swordsman, ang nakababatang kapatid na si Ye Fan, na maaaring ituring na pambawi para dito. Matagal nang nakatitig si Ziguang kay Ye Fan, at kumislap ang kanyang mga mata ng maliwanag. Emperor Sword ba talaga? Magaling. Magaling. Si Ye Fan ay medyo nalilito, ano ang mabuti? Hindi ako makabalik mag-isa, ano ba? Ngunit nang hindi naghihintay na magsalita si Ye Fan, ang Ziguang na ito ay biglang nagsakripisyo ng isang gintong lumilipad na espada. Sa unang tingin, ang espadang ito ay isa ring napakahusay na nakuhang kayamanan ng espiritu, ang mga taong ito ay talagang mayaman. Tingnan ko, ang kalidad ng Emperor Sword na ito. Isang ubo lamang ang narinig, at hindi mabilang na mga gintong tuldok na liwanag ang umugoy, at isang sword pressure na may intensyong antas ng langit na espada ang umatake kay Ye Fan sa lahat ng direksyon. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.